Ako apektado ako nung nag-split si Katniel. Ah, yes. Gusto ko si Katniel eh. Hindi nila alam, pero pag nanonood ako ng mga news, pag nalilink si Catherine sa iba, hindi ko pinanonood. Nung time na magka-love team kayo ni Miss Vilma Santos, naging kayo po ba talaga magjowa? Yes, siya ang first love ko. Gaano po kayo katagal naging magjowa? 3 years. In love lang ako kay Vilma eh. Hindi naman wala naman akong pakialam doon sa love team namin eh. Doon na uso yung nagsasabitan kami ng bulaklak hanggang ulo. Nag-aaway yung fans. Nagpapaluan ng sila yung fans sa studio. No! Yeah. After nung love team, babae yung Sumisikat? sumisikat. Talaga ba? Ganun talaga. From MTV to Wawawi. Mm. Bakit kay Willie binigay, hindi kay Randy, tsaka kay John? Nagka-clash yung tatlo siguro. Kasi si Willie naman, okay naman siya mag-isip din, di ba? Doon namin tinalo talaga yung Itbulaga. Kinausap ko si Miles, si Jane, Kiray, Catherine, tsaka si Julia. Sabi ko, pag-usahin nyo, tingin ko may pupuntahan kayo. Nung nag-audition sa akin si Whitney, ang pinakita sa akin yan talaga, nakaubad siya. Super sexy si Whitney. Yung pala, pinagkakaguluhan siya dun sa Angeles. Number 1 dancer siya sa Angeles. Si Ate Guy, kausap ko pa siya nung bago siya mawala. Sabi ko, Ate Guy, kamusta? Nagsosorry siya sa akin, sabi niya. Pinadirect sa amin yung tropang trumpo. Oh my God! I remember you were the... Yes! Oo, di ba? Yes! Oh my God! Pumutok naman. Sa amin yung wow mali. Yes. Kay Joey De Leon. Yeah, sa amin yun. Kasi kasabayan nun yung GEP eh. Good Oo, evening, please. ako yun, akin. Show ko yung good evening, please. I can't! I'm with a legend talaga. Yeah, so, Grabe. Oh my God. ako nag-direct nung JP. Think, talk, tea. Hello mga katsaa, mga titos and titas from all around the Philippines and all over the world. Maraming salamat po for watching. And though it might seem na mahaba ang aming episodes, do not worry because we encourage you to use our videos as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay kumakain, while doing your work, while you are doing your studies, sa commute nyo po, sa pagmamaneho nyo po, habang kayo ay gumagawa ng mga iba't ibang gawaing bahay, please enjoy our videos. And also, we encourage you to watch our previous episodes. I-binge watch nyo po sila. Promise po mag-e-enjoy kayo. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Thank you! Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another pasabog episode of Think Talk Tea. Of course, I'm your host, Corinne Kim. Maraming salamat for joining us today at alam ko, sure ako na mag-e-enjoy tayong lahat. Hindi ko napapatagalin pa ang ating introduction dahil kasama natin ngayong araw ang director ng Going Bulilit, Love You, Banana Split and Banana Sunday, Home Sweetie Home, actor, singer, isang legend at icon sa Philippine show business. Let's all welcome Direk Bobot Marty! Hello. Woo! Woo! Hi, Kring. Kamusta? Mabuti po, Direk. Kamusta po? Ito naman. Okay naman ako at natutuwa ako at unang-unang, hindi naman, nag-guest din ako sa Magan pero ngayon lang ako mai-interview ng ganito kagaya. Dahil pinanood ko yung programa mo. So parang excited ako kung anong mangyayari dito sa pag-uusapan natin. Siyempre, tignan natin kung may makukuha ka sa akin dahil ang layo ng agwat natin. Baka nung panahon ko, hindi ka pa pinanganganak eh. Nako, actually, Direk, feeling ko, di lang po ako maraming matututunan. Lahat po ng viewers natin kasi marami kayong iisplok at i-reveal ang balita Sige, ko. okay lang. Bago ang lahat, Direk, magbati po tayo sa ating... Hello, nice kong batiin lahat ng nanonood ngayon at sana okay kayong lahat dyan at sana mag-enjoy kayo sa aming usapan ni Kring. Yes. So, bago po tayo magsimula dito sa TikTok team, meron kami tinatawag na the big question. Yan. Ang big question natin ay, ano ang mas mahirap i-direct? Comedy, drama, or ego ng mga artista? Bakit napapuntong hindi kasi? Hindi kasi hindi ko masagot kasi hindi ako masyadong nagdidirect ng drama. No? Sa palagay ko, hirapan ako sa comedy dahil lalong-lalo na ang tinuturoan ko mga bata. Oh, yes.
yung okay na yung mga magagaling nating comedian, madali na silang i-direct. Pero itong nahihirapan ako sa comedy ng mga bata dahil una-una, hindi nila naiintindihan yung mga gags na pinagagawa ko. So, mahirap ipaintindi sa kanila. At ikaw, dahil director ka, ang nangyayari sa amin, nililinya por linya namin sila. Para eksakto yung timing at saka yung delivery nila. So, mas mahirap sa akin yung comedy. Oh my gosh! Nililinya-linya namin. Kaya nung taping namin nung unang Going Bulilit, inaabot kami ng 4 o'clock ng umaga. Mula ano pong Mula oras? 8 ng umaga hanggang 4 o'clock ng umaga sa the other day. Yeah. Uy! My gosh! Pero Mm. kasi bawal na po yun ngayon eh. Bawal no? na yun, Oo, bawal na. bawal na yun ngayon. Mm. Alright. So, hindi, swerte ka rin po direct kasi syempre karamihan pala ng mga katrabaho mo, mga bata or nagsisimula. So, I guess ego-wise, hindi Yeah, wala pa. silang, siyempre, bago pa sila, nakikinig lahat Yes. sila sa'yo. Ngayon, yung mga may ego naman na mga artistang nakatrabaho ko, lalo na pag sikat, Hmm. pinababayaan ko. Kasi sabi ko nga sa kanila, pabayaan na natin na lumaki yung ulo nila. Kasi, di ba, usapan natin nun, tol, laki-laki na ng ulo mo, hindi ka pa sikat, di ba? Mhm. O so sikat na sila, so pabayaan naman natin lumaki na ulo. Kasi kailan pa sila lalaki ulo kung di na sila sikat, di ba? So pinagbibigyan ko sila. Kaya pag sinabi, si ano wala pa, wala. Laki na ng ulo. Hayaan mo, sikat siya eh. Pagbigyan na natin, di ba? Parang Oh gano'n. my Di ba? God! May point yan, sir. Oo. Tama nga naman. Di ba? So hindi ako nagagalit kasi sikat na sila eh. Deserve ko Oo, di ba? Sikat, deserve, pwede na kayong oo. lumaki ang ulo, sikat na kayo, eh, di ba? Kasi sinasabi mo nga, kung hindi ka pa sikat ha, Laki na ulo okay, mo. pag sikat ka na, pwede na ako lumaki ulo, Oo, sikat tama, na ako. tama. Gusto ko yung ganyang mentality para hindi ka natotoxican. Kung Yeah. tanggapin mo na lang, sikat siya, di mayabang Mm, siya. O, tama nga naman. Mm. Tapos siguro, Derek, bago po tayo pag-usapan yung mga current or ngayon, yung bilang director ka, rewind muna tayo kung paano po kayo napasok sa show business. I think marami sa mga tao, including myself, syempre, most people, I guess now, lalo na yung mga millennial, Gen Z, kilala kayo bilang direktor. Mm. Yung mga parents, mga older people, kilala kayo bilang ka-love team, ni na Vilma Santos from mga shows before. Pero, ano po ba yung talagang pinaka-start nyo sa show business? Well, kasi iba yung era eh. No? Pinanganak ako, 71 na ako, years old. Now. Yeah, so 1954 ako pinanganak. Oh. So kasi ako, bata pa ako, ina-analyze ko yung buhay ko. Okay, So 1954, kaya ba't ganito yung naging buhay ko? Kasi pinanganak ako 1954. Parang katatapos na ng gera. Yes po. So mga natapos ang gera, 45. So mga 9 years, katatapos na ng gera, 9 years ago. Yes. So Oh my lumaki God, ko, oo nga. di ba? Lumaki ko sa bahay, sa isang environment na sama-sama pa kami. Siguro dahil iniisip ko, galing sa gera, magkakasama lahat sila eh. Nagkasama sila, nagtatago sila, kasama sila sa isang bahay, di ba? Totoo po ba? Yeah. Parang hindi ko inabutan yung pero nung lumaki ko, yun na yung kinagisnan ko. Oh. Parang sa isang bahay, andun lahat yung pamilya namin. Nakatira ako, ikikwento ko sa'yo. So parang, kaya naging ganito yung buhay ko. Nakatira ako sa bahay ng lola ko. Pero doon sa bahay ng lola ko, kasama namin yung 4 na kapatid ng lola ko. 4 na kapatid ng lola ko. Okay. Kasama namin yung mga anak ng kapatid ng lola ko. Tapos kasama ko rin yung kapatid ng mga anak ng lola ko. 5 yung anak, ang mga mama ko at mga tiyo ko, magkakasama kami sa isang bahay. Nahuli mo na? Ang dami! Ang dami. Kaya kaming pamilya, nakatira kami sa doon sa street namin, meron kaming bahay ng lola ko. Meron kaming tinitira na isang apartment doon. Rumerenta lang kami na isang kwarto. Doon lang kami natutulog. Pero pagising namin, dito na kami naka-standby sa Parang yung living area. living area namin sa bahay ng lola ko. Pero nakabukas yun, 24 hours yung Saan pong area ng Metro Manila po ba? nakatira ako sa Sampaloc, sa Instruction. Oh my God, malapit sa UST Ayan, Di ba? Malapit sa Launlaan at Yes. ako Launlaan at Maria Clara, Instruction. Doon ako lumaki. Yes. Sa Sampaloc. Ano kaya itsura ng Sampaloc nung araw?
Well, siyempre lubak-lubak pa yung kalye. Katatapos lang ng ano eh. Kaya po talaga. So nung mga nagkamalay ako, alam ko na yung ba't ganito yung takbo ng buhay ko, 'di ba? Parang ina-analyze ko na yung naging buhay ko, 'di ba? Kasi ah ikukumpara ko sa mga bata ngayon kasi swerte kayong mga bata ngayon kasi yung mga naging magulang nila, usually ngayon yung mga pinanganak ngayon, yung tatay nila nagtatrabaho, pati nanay nila nagtatrabaho. Yes. Nung panahon ko, ah, ang nanay parating housewife lang. Apo. Sa sitwasyon ko, ang nanay ko at ang tatay ko, nag-asawa sila, 17 lang ang tatay ko, 15 lang ang nanay ko. So, imagine mo yun, no? So, talagang nakatira lang sila sa lola ko. Okay. Kasi yung tatay ko, probinsyano, pinanganak siya sa Real Quezon. Okay. So, probinsyano siya talaga. Nagkita lang sila ng mama ko, nagbakasyon yung mama ko dun sa probinsya nila. Parang kwento sa akin, parang naliligo yung mama ko, denive niya sa ilog, pinakasal na, parang gano'n. So, imaginein mo yung Buhay. buhay nila, di ba? So, ayun. Nung lumalaki ko, nakikita ko na yung sitwasyon namin, parang gano'n. Dahil ang tatay ko nag-aaral pa, tapos yung nanay ko, hindi na nag-aaral dahil sunod-sunod kaming anak parang Ilan gano'n. po ba kayo magkakapatid? Bali, 3 kaming magkakapatid, sunod-sunod, Okay. parang gano'n. Okay. Tapos nung maaga po kasi kayong nag-artista. Yes, kasi maaga ako kasi that time kasi siyempre alam ko na hindi ko alam na yung buhay namin, hindi ko alam eh. Kasi yung lola ko, medyo hindi naman siya mayaman, pero maginawa yung buhay. Kasi that time, lumaki na ako nung kinagisnan ko na, ang lola ko parang jeepney operator siya. So, that time, mga 1960s, marami kaming pampasaherong jeep. Yun yung negosyo ng lola ko. Okay. So, that time, ang simple ng buhay. Pag darating yung tatay ko, nag-aaral siya, pag gabi, gusto niya magkapera, tatawagin niya ako, "Hindi, kasama ka, magbabiyahe kami ng jeep." Kaya po, ilalim, dapitan, magbabiyahe kami ng 2. May 10 piso na siya, okay na yun eh. Ganun lang yung pera nun eh. 10 piso? Ano pong mabibili sa 10 piso? Marami na. Totoo po? Oo. Magkano pamasahe nun? 10 centavos? Mm. Ganun, oo. Ganun lang yung buhay nun na Nagkakalabasan ng edad kung malaman mo kung magkano yung pamasahe nung Imaginein mo, ang mo. bagong kotse nung panahon ng 1960s, 6,000 pesos lang ang isang brand yung kotse. Pero mas mayaman po ba yung mga tao nung, I mean, how do I say it? Was the Philippines better off economically that time? Hindi ko masabi that time kasi kukonti pa yung yung mga parang that time tulungan pa yung pamilya dahil galing nga sa gera bago naghiwa-hiwalay. Naghiwa-hiwalay lang yan siguro mga 70s na dahil naglakihan na, nagkaroon ng sariling pamilya. Pero dati, from 50s to 60s, ang pamilya, magkakasama talaga yan sa bahay. That makes sense. Oo, kasi Anytime, baka mabomba. anytime may takbuhan sila eh. Yes, So oo parang nga. ganon. Oo nga po. Mm. And then, kayo po, 54 kayo pinanganak, kailan po kayo, kumbaga masabi niyo, pumasok sa showbiz? Anong taon? Bata pa ako, mahilig akong kumanta. So siguro, pumasok ako mahilig ako kumanta. So siguro mga 9 years old. Parati ako kumakanta dun sa kalsada namin. So, that time, pinasok ako ng nanay ko. Nag-aaral ako sa elementary ako, nag-aaral ako sa Philippine Normal Laboratory School. Yung Philippine Normal University ngayon. Ngayon. Nag-aaral ako doon. Nung bata ako, naging soloist ako ng boys choir nila. Boys Okay choir, no? So parang, doon ako nag-start. Sabi nung mga teacher ko, that time basta mahilig akong kumanta. That time, sabi ng mga teacher ko, isali ako sa eskwelahang munti. Ano po ang eskwelahang munti? Nung araw, mga 1960s, may programa sa Channel 7. GMA po? Yeah, GMA. Okay. Eskwelahang munti ang title. Ang istorya niya, mga bata, parang
nag-aaral kami doon. Tinuturuan kaming kumanta, sumayaw, drama. Tapos pag pag Saturday, meron kaming radio show. Eskwelahang Munti radio show yon. Pag Sunday naman, may Eskwelahang Munti TV show. Yun ang noontime show nung araw. Kumbaga, yun ang mga asap-asap. Pero sa Channel 7, parang ganon. Doon ako nag-start. As a bata po yun, Bata no? pa ako, Okay oo. po. Pero singer po kayo nun? Singer, singer. Okay po. Tapos, syempre, pero that time, habang nandun ako sa Eskwelahang Munti, umaarte-arte, nakagawa din ako ng mga, dahil nandun kami, nagsimula din kami mga extra-extra. Parang kasi kumukuha yung mga production ng mga extra dun sa Eskwelahang Munti. Parang crowd. Palagay mo, mga sayawan yung eksena sa pelikula. So kukuha na lang sila dun sa Eskwelahang Munti. Sama-sama kami. Yan, kami sumasayaw sa mga, naalala ko yung mga pelikula nila Helen Gamboa, nila Eddie Mesa. Kami yung mga background doon, sumasayaw-sayaw lang kami. Mga bata pa kami, mga ganun. Nida Blanca, tama po ba? Mga Helen Gamboa, basta kasikatan ni Helen Gamboa, no? Siyang superstar noon, Helen Gamboa, tapos Eddie Mesa, Ricky Belmonte, mga ganun. Yes, oh my gosh. Hindi ko alam kung yung mga katsaan natin familiar po sa mga pangalan, but these were the superstars in the 60s po, no? Iba direct yung kalakaran ng industriya nung time eh. Kasi if I'm not mistaken, syempre 'di ba nung mga, correct me if I'm wrong, yung mga LV, Sampaguita, parang Yeah. studios based siya eh. Iba, mas ano sila, mas disiplinado. Like, ang Sampaguita, ang naalala ko noon, naka-dormitory yung mga artista. Parang K-pop. Naka-dormitory sila. Tinuturuan sila kung paano magbihis, mga etiquette sa pagkain, lahat sila. Meron silang dormitoryo sa Sampaguita Studio. Dito sa may Yeah, ano, dati. sa Yeah. may- Inabutan ko yun. Kasi mga 60s yun inabutan ko. Kaya naman ako nadikit doon kasi may mga relatives din ako na related din sa showbiz, no? So like yung kapatid ng lola ko noon, assistant director sa Sampaguita. So bata kami, napapasyal kami doon, nakikita ko yung setup nila, parang ganun. And then, from being parang a child star, paano naman po kayo napasok dun sa lingid sa kaalaman po ng lahat? Si Direk po ay isa sa mga pinaka-legendary na love team sa buong Pilipinas. Ano muna ako, after nung Eskwelahang Munti, sumali muna ako sa singing contest. Singing contest. Yung Tawag ng Tanghalan. Oy! Familiar tayo dyan. Dahil sa Showtime, may Tawag ng Tanghalan. Ito yung original po. Original. Kasi ano pong channel yun nung araw? Tawag ng Tanghalan talaga ang title ng show. Hindi, nung channel po. Anong channel? Channel 2 siya. ABS Channel 3 siya nung araw. Channel 3 siya. Yan. Oo. Okay. So, nagsimula ako magkahilig do na 1966, from Eskwelahang Munti ako, Opo. napanood ko si Nora Honor. Nag-champion. 1966. Wow. Okay po. So, nung time na yun, 12 years old ako, 1966. No? Sabi ko sa papa ko at mama ko, kasi nanonood kami sa bahay ng lola ko di ba? Kasi ako, spoiled ako sa lola ko Lola's boy ako Like, nakikinood ako sa TV sa kapitbahay. Bago pa lang ang TV noon, siguro na-invento ang TV, mga 54, 55. Yun ang TV natin. So, wala pa kaming TV noon. Wala pa kaming TV. Ay, yung TV na yun, yung ginaganon po no? Oo, pero wala pa kaming TV sa bahay. So, nakikinood ako sa kapitbahay. Oh my gosh. Nanonood ako, nahulog ako sa, nagkasugat ako dito sa noo. Tinahi ako dito, ito yung peklat ko dito. So, nahulog kayo dahil nakikinood ko yung nahulog TV? ako, nakasampay ako sa bintana. Oh my gosh. Bata pa ako. So, sabi ng lola ko, bumili yung lola ko ng TV. Spoiled ako sa lola ko So, binili ako ng lola ko ng TV. So, nakakanood na ako ng mga Tawag ng Tanghalan, mga ganon. Doon ko napanood si Nora Honor, nag-champion siya. Kung sabi ko sa papa ko, Pa, syempre parang nakita ko, ang laki ng premyo ni Ate Gay noon di ba? Sabi ko, alam ko yung buhay namin. Nakasandal lang kami sa lola ko. Tapos sabi ko sa papa ko, Pa, gusto ko sumali dyan. Sabi ng papa ko, gusto mo ba? So sumali ko. Kaya lang, nung nag-audition ako, 12 years old pa lang ako. Sabi nila, tanggap naman ako. Kaya lang sabi nila, hindi ka pwede dahil 30 nang tinatanggap. So, magpatanda ka muna. So, inintay namin yun. Kaya after nung
13 ako ng August. September, pinasok na ako sa Tawag ng Tanghalan. Okay po. Then nung pinasok kayo, nanalo po. Nanalo ako. Doon ako nagsimula. 13 years old ako. Nag-champion ako sa Tawag ng Tanghalan. Like champion for the year? Paano No, po ba yun? monthly. Monthly sila. Kasi si Ate Guy, nanalo siya ng champion siya ng yearly. Siya ng grand champion ng Tawag. Okay. So, pagka sa nanalo siya, pumasok ako ng monthly, sumali ko. Si Ate Guy, nagsisimula na siya maging superstar that time. Kaya lang, nung nagsumali ako sa Tawag ng Tanghalan, yung nagtuturo kay Nora Honor ng kanta, sabi niya, alam mo, gusto mo, turuan pa kita para ano. So, sige. Ang nagturo sa akin kumanta si Romy Hernandez. Romy Hernandez. Ang pangalan niya. Nataon na yun din na nagtuturo kay Nora Honor. Kaya that time, si Nora at saka ako, after school, diretso kami sa bahay niya. Kumakanta kami ng, mula 3 o'clock hanggang malatin kami, nag-iinsayo kami ng kanta. Makasama kami ni Ate Guy. Ilan taon po tanda ni Ate Gay sa inyo? Matanda lang siya sa akin ng 1 year. So, hala pa naman ko, 14 lang si Nora noon. Oo. Pero sumisikat na siya, ha? Okay. So, ang nangyari nun, kinausap kami ni Tony Santos. Si Tony Santos, director siya ng TV. Kung ikukumpara mo siya ngayon, parang siguro siya si Mr. M natin. Okay, apo. So, dalawa lang silang director dati ng ABS na sila lang. Ading Fernando, comedy, tsaka si Tony Santos. So, Sa siguro, variety. Sila lahat yung ano. So sabi, habang nandun ako sa Tawag ng Tanghalan, pinuntahan niya ako. Sabi niya sa akin, pagkatapos mo rito sa Tawag ng Tanghalan, kukunin na kita. That time, hindi nyo inabot to, merong Oras ng Ligaya ang title. Parang ano siya, parang Itbulaga siya o Showtime na variety show, pero ang airtime niya, gabi, 6 o'clock. 6 o'clock ng gabi ang simula. 6 to 7:30 ng gabi. Parang yun yung nung time show natin, pero ito sa... Yeah. So, sabi niya, pagkatapos mo rito sa Tawag, kukunin na kita. Ang sabi naman ng mama ko sa kanya, hindi po pwede kasi lumalaban pa siya sa Tawag ng Tanghalan. Nakalagay dun sa Tawag na kung magcha-champion ka, hindi ka pwede mag-professional hanggat hindi natatapos yung finals. Kailangan ko lumaban ng finals. Ang sabi sa amin ni Tony Santos, sige, kayo, hintayin nyo pa yun. Eto, kinukuha na kita. Baka after 1 year, lumabang ka, matalo ka pa. O hindi mo ano. Yes. So nag-isip kami, sabi namin, sige, after nito, papasok na ako sa Oras ng Ligaya. So, mga December, after 13 weeks na champion ako, nag-resign na ako. Dire-diretso yun? 13 Oo, weeks 13 po? weeks. So, Pasko, nag-resign ako. Kasi kailangan mo na rin mag-resign kasi kailangan makakolekta kayo ng 8 champion sa isang taon. Kung 13 weeks na ako, ilang months na ako Yes, nun, di ba? yes. So, nag-resign ako. Tapos noon, pumunta na ako ng Oras ng Ligaya. Opo. Yung Oras ng Ligaya, ito po yung parang variety show. Nagkaroon na ako ng day ko ron. Parang si Nora, Tuesday, ako Wednesday. Parang, that's entertainment. Parang gano'n, no? Pero ano siya, parang Itbulaga siya na, na regular ka. So, ang nangyari nun, pinag-love team kami ni Ate Guy. Sa Ate Guy muna. Doon yung love team. Okay. Kasi pareho kami singer. Nag-love team kami ni Ate Guy. So, sumikat yung love team namin ni Ate Guy. Kaya lang that time, uso nun yung triangle na... Parang triangle na love team. Kasi uso nun si Rosemary, Pepito, Ricky Belmonte. Yung mga triangle. Baka hindi yung inabot yan. Anyway, nag-triangle kami, nag-gimmick si Tony Santos na kami ni Tirso, pag-aawayan namin si Ate Guy. Ewan niyo ba? So, oh my gosh! So parang Tuesday si Nora, Wednesday ako, Thursday si Tirso, Friday sama-sama kaming tatlo. So parang naging doon na uso yung hindi ko alam, kung itatanong mo siguro, baka tanong mo sa lola mo, doon na uso yung nagsasabitan kami ng bulaklak hanggang ulo, nag-aaway yung fans, nagpapaluan ng sila yung fans sa studio. No! Yeah, oo. Kasi iba Nora Tirso, yung iba Nora Edgar. So pinag-aaway nila yung mga fans. Nagkasabitan na nga hanggang hindi Hanggang na makahinga. tapos ganun. nagpapaluan ng sila yung mga yung mga fans sa audience.
Kala ko ngayon lang toxic yung mga fans, nung araw pa rin pala toxic na. Totoo yun. Kasi that time, napapanood lang nila kami sa television. Yes. Wala naman tayong social media nun eh. Ah. Even live Television, live shows, wala. radio lang. Mm. So that time, hindi kami pwedeng lumabas. Hindi kami pwedeng makita sa kalsada or sa mall or ano. Talagang nagkakagulo ang mga tao. Sige po. Umiinit na ang discussion natin. Yan ang gusto ko direct malaman kasi ngayon, syempre, may fanfare, di ba? May fanfare na tinatawag. But we've always heard na ibang klase ang fanfare nung 70s. Kasi nga, walang access Wala, yan. ang mga fans Mm. sa mga tulad niyo pong artista, lalo na yung mga teen stars, ganyan. Mamaya po, pagbabalik po natin, kukwento ni Derek kung ano yung mga sinapit nila sa mga fans na pagkakagulo and everything. And ako personally, I would love to know more anecdotes or listen to more anecdotes sa pagbabalik po yan ng Think Talk Tea. Okay, syempre, hindi na naman tayo magpapatalo sa ating alugbati portion. And once again, maraming salamat po sa mga viewers natin from all over the Philippines and all around the world na patuloy na sumusuporta sa ating palabas. And I'm sure nag-enjoy kayo sa chikahan natin with Direk Bobot. So, hello to Peter Pabel Myers from Ireland, Mary Cassandra Banta at ang mga anak niyang si Ayesa Gendra and Christian mula sa Geneva, Switzerland, Vic Lucaban from Winnipeg, Canada, Sheila May de Goma from Dubai, UAE, Juvenal Jimenez from Oslo, Norway, RB mula sa ABS-CBN DCP, shout out sa mga taga-DCP sa ABS, hello po. Manggiyat at Palapayon family from Lipa, Batangas. Caroline Bautista from SJDM Bulacan. Kenny Gonzalez mula sa Mabalacat, Pampanga. At Opel Joaquino mula sa Rizal. Maraming pong salamat. And kung gusto niyo rin po magpabate, please, huwag kayong mag-atubiling mag-comment sa ating video sa baba po with your full name and kung saan po kayo nakatira. Mga katsaa, sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode at huwag kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa aming Think Talk Tea channel. My gosh, naputol tayo sa ating napaka-interesting na kwentuhan, Derek. Kasi syempre, sure ako na a lot of our viewers at one point in their lives became fans of mga love team. Pero syempre, sure ako hindi inabot yon yung generation nyo. Ano ang kaguluhan na inabot nyo at mga sobrang crazy experiences with your fans nung araw? Ano po ba to? Kay Nora pa lang to, hindi pa to No, Vilma. yeah. Ano po yung mga experiences nyo, ginagawa ng mga fans sa inyo nung araw? Well, unang-una, nagpaparamihan sila eh. Like, yung mga fans ko, fans din ni Nora. Yung fans ni Tirso, fans din ni Nora. Parang nag-aaway yung mga fans ko tsaka ni Tirso. So, ang contest nila, paramihan kami ng bulaklak. Grabe yun. So, minsan, like umaabot- Sampagita po? Sampagita, kung ano-ano, mga bulaklak. Mga ganun. Santo Niño yarn? Pero si Ate Guy, punong-puno na siya hanggang ulo niya, hanggang Grabe. lumalabas. So, ganun yung away ng fans. Tapos, nag-aaway sila, nagpapaluan talaga ng silya sa ano. So, siguro matagal din yan eh. Tapos nagkaroon din kami ng, that time, sumikat din yung triangle namin ni Guy and Pip. Nakagawa kami ng inintroduce kami sa isang pelikula. Pagkatapos nun, isang pelikula lang yata yung nagawa namin eh. Pagkatapos, dahil pumutok yung inintro kami dun sa pelikulang yun, nakalimutan ko na kung ano yung title ng unang pelikula namin. Ito hindi ko makakalimutan. Kinuha ulit kami ng Leia Production. Medyo malaki na yung role namin. Dahil sikat na yung triangle namin eh. Ang naging problema nun, awayan awayan yung Guy and Pip, ganon. Ang problema, nagkainlaban na si Ate Guy at si Tirso. Like legit na, hindi na Legit showbiz, no? hindi na. Kasi, From real to real. oo. Siyempre, nagkainlaban na sila, hindi na nila kailangan yung triangle. So, ang nangyari noon, sa kalagitnaan ng shooting, naalala ko si Leia Production, si Aling Miling Blas. Hindi ko makakalimutan to, si Aling Miling tsaka si Toreng Santos, yung kapatid niya. Nakapag-shooting na kami, siguro mga 1 week na yung shooting namin. Tapos, one time pinatawag ako sa opisina. Tapos sabi niya sa akin, I'm sorry, tatanggalin ka na namin dun sa pelikula.
So, naalala ko yun para akong nahuhulog eh. Kasama ko nanay ko, para akong nahuhulog ganun. Sabi, at ang dahilan nila, kasi hindi ka pa pwedeng umarte. Parang, yun yung dahilan nila. Okay sige ho. Pero ang totoo nun, nagkainlaban na si Guy and Pip. Mas gusto nilang i-build up na yung Guy and Pip na love team. So kasi kung nandun pa ako, makakasira Apekto pa pa. ako. Yeah. So tinanggal nila ako. So okay lang. So ayun, nagtuloy-tuloy yung Guy and Pip, sumikat na yung Guy and Pip. Tapos ako naman, bumalik ako dun sa radio show na nagkaroon kasi ako ng radio show after ng tawag ng tanghalan namin. Yung dito may radio show, magkasama rin kami ni Nora Honor doon. Doon ko kasama yung kapitbahay mo, si Perla Adea. Shoutout po kay Miss Perla Adea and Sir Romy Malyari, mga kapitbahay po namin sa Cruzville Subdivision. Operetang Putol-Putol. Pangalan po. Pangalang radio show. Operetang? Putol-Putol. Opera. So, ang gagawin namin, radio show siya, pero live audience. What? Sa kung napuntahan mo na yung Dolphy Theater, Na ABS, of course. tuwing linggo, punong-puno ng fans yun. Pero teatro na po siya that time? Yeah, parang dun yung live show namin, may mga script kami, nagbabasa kami ng script. Pang radio lang siya eh, pero punong-puno ng fans. So, kumakanta kami, nagdadrama kami. Doon kami nagsimula, isa rin yun. So, nabalik ako doon. Kaya ang nangyari sa akin, si Ate Guy nandun din, umalis na siya doon. Kasi nag-Guy and Pip na siya eh. Apo. Kaya si Perla, ang dating doon, dinikit sa akin. Parang kami ang pinag-love team, parang gano'n. Magkapareha kami dun sa Operetang Putol-Putol. Okay. So, ganun yung nangyari. So, sikat na yung Guy and Pip, kami nila Perla, Operetang Putol-Putol. Ngayon, after mga ilang buwan siguro, nagkaroon ng show si Jay Ilagan at si Vilma Santos. Sa radio rin. Mauna yung show nila, tapos kami. Pero same station po to? Same, pareho din. Doon din mismo sa Dolphy Theater ginagawa. So, magsisimula na yung show namin, Operetang Putol-Putol, at naghihintay na kami sa backstage. Tapos na yung show nila Vilma, umi-exit na sila. Doon ko unang nakita si Vilma. Doon ko siya nasa lubong. Pero prior nung pagkikita namin ni Vilma, dahil naggaling ako sa Eskwelahang Munti, merong nangyari nung Eskwelahang Munti na nagkakaroling kami mga Eskwelahang Munti. Si Vilma nun, ginawa niya yung pelikulang True This Liit. Yes. So, sikat siya. So, nagkaroling yung Eskwelahang Munti sa bahay nila. Oo. So, doon kami una nakita ni Vilma. Sa bahay nila. Pero syempre, hindi niya ako natatandaan dahil hindi pa ako nagtatawag ng tanghalan noon eh. Pero siya, nakita ko na siya. Dahil sikat siya noon eh, True This siya. So, parang nung nakita kami noon, syempre, maganda si V eh. Parang okay lang siya. Parang hindi pa ako attracted sa kanya nung nakita ko siya nung nagkaroling. Nagkita kami nung pa-exit na sila ni Jay, nagsalubong kami. Nagtama yung paningin namin. Ito ang gusto kong makapartner. Oh. Oo. Ganon ka. Ngayon, ito ang gusto kong makapartner. At that time, ang presidente ng fans club ko, si Angge, Tita Angge. Kilala mo na si Tita Angge, di ba? Na naging number 1 talent coordinator ng si Doña A. Pero dati nagsimula yan na presidente ng fans club ko, si Ate Angge. So kasama ko si Tita A. Ilan taon po siya nun? Bata pa si Tita A. Bata din Matanda lang siya. sa akin Okay, ng konti. okay. Pero kasama ko siya parate. Kahit saan ako magpunta, kasama ko siya. Kasi yung mga fans nung kasama ng mga So nasa lubong, sabi ko, Tita A, itong gusto kong makapartner. Kausapin mo. Syempre, that time, sikat yung Guy and Pip, BN Bot eh. Sikat, kaya lang, medyo natanggal ako dahil nag-Guy and Pip na. So, nawalan ako ng kapartner. So, sabi ni Tita A, kinausap niya yung mami ni Vilma, pwede ba natin i-pictorial si Bobot at saka si Vilma? Baka bagay sila. Pumayag naman sila. So, nag-pictorial kami ni Vilma. Tapos sabi ko, siyempre, crush ko na si Vilma eh.
Kasing edad niyo po ba si Miss Vilma? Matanda siya sa akin ng 1 taon, si Okay, Vilma. okay, okay. Crush ko na siya eh. First love ko siya eh. Ay, iba. Yun yung, Ba yun? yun yung unang, ika nga eh, dahil bata ako, yun yung unang crush ko. Okay, okay. Sa parang gusto ko si V. Sabi ko kay titay, ito yung gusto ko, mistisa, maputi, mga ganon. Di ba? So, pumayag naman si V. Kaya lang nung nag-usap kami ni V, sabi niya, ka magagalit ha. Oh, bakit? Gayan pip ako eh. Ayaw ko yung... Gayan pip daw siya. Ayaw daw niya yung... Tambalan Gayan niyo. bot, Yes, yes. Gayan pip ako eh. Okay, sabi ko. So ngayon, siya yung nakinuha kong partner. Ang ginawa ko sa kanya, nakalimutan ko ikwento na nung tinanggal nga pala ako nung triangle namin doon sa pelikula, sa show namin sa Oras ng Ligaya, ayaw na rin nila ako makasama ni Gayan Pip. Kasi nga, masisira yung love team. Ang nangyari nun, tinanggal kami lahat ni Tony Santos. Tinanggal kami lahat. So, hindi nyo pwedeng tanggalin si Bobot. Ayaw nyo na siya, tanggal kayo lahat. So, tinanggal kami lahat. So, nung nakita ko si V, dinala ko siya kay Tony Santos. Si Tony Santos, parang tatay ko yun eh. Parang, madali akong lumapit sa akin. Sabi ko, Direk, ito yung gusto kong kapartner. Sabi niya, sige, gawin natin. Pinag-partner niya kami ngayon. Pagkatapos, dinala ko si Vilma kay William Leary, kung kilala mo to. Si William Leary kasi, siya yung producer ng record ko that time. Siya yung naging manager ni Vilma. So, dinala ko rin si Vilma kay William Leary. Sabi ko, William, ito yung gusto kong partner. So, kaya nakapag-recording si Vilma. Tapos, that time kasi, close din ako dun sa Tagalog. Kahit pa paano, nagkapangalan din ako dun sa triangle namin. So, yun na, naging partner ko si Vilma. Binild up kami yun. Kaya nagkaroon ng rivalry. Si Gayan Pip, tapos kami naman B and Bot. Yes, right. Yun, ganon. Pero halos magkasama po rin kayo sa show doon. Hindi, magkahiwalay kami. Magkahiwalay kami. Nagkaroon ng show si Nora na Superstar sa Channel 9. Kami naman ni Vilma, ginawa kami ng show ni Tony Santos ng D-Sensations. Yes. Naalala mo yun? Hindi ko pa naalala, pero bukang bibig po ng nanay ko yan. Yan. Yung D-Sensations, number 1 show ng... D-Sensations. Nag-number 1 show yan ng ABS nung... ABS ang D-Sensations. Mga channel, mga mula 69 hanggang bago mag-martial law. Kami yung number 1 show. Kami ni Vilma ang bida ron. Okay, sino-sino po kasama nyo doon? Kasama namin si Perla, si Yes. Romy, sino pa ba? Darius Rason, Rodora Silva, marami kami. Para siyang Parang grupo siya, grupo. yeah. Parang may ihahalin tulad natin sa parang ano bang mga ganun ngayon? Hindi naman Dats, kasi Dats Entertainment marami. Hindi, parang Dats, eh. ano lang siya, parang siguro Star Circle na Parang isang yes, grupo. yes. Na binigyan mo ng show. Oo, yun. Yes. Yun, doon kami sumikat ni Vilma. Yes, yes. So, ayun, nagkaroon na ng rivalry yung Gayan Pip, saka kami naman, B and Bot. Magkaibang channel po yun? Oo, sila sa KBS sila, channel 9. Channel 9. Kami Kayo, naman ni ABS. channel 2 kami, ABS kami. So nung sumikat na yung Gayan Pip, nakaganti rin ako sa Leia. Nakaganti rin ako sa Leia kasi yung Leia production naman, nung nakita nila si Hilda Coronel, meron silang pelikulang gagawin, yung Happy Hippie Holiday. Kinukuha nila akong leading man ni Hilda Coronel sa Leia. So, ang ginawa ko nun, umuo ko. Sige. Nag-press conference, nag-ganon lahat. Pagdating ko dun sa press conference, nagpe-press conference na kami ng Leia. Naalala ko si Aling Miling tsaka yung Tita Toreng na nagtanggal sa akin. Pagdating nung sige, gagawin na natin itong pelikula, daming press. Nagsalita ako, sabi ko, pasensya na ho kayo. Kasi hindi pa ho ako marunong umarte. Kaya hindi ko tatanggapin itong pelikula. So, yun yung nangyari ron.
Buti hindi kayo na-blacklist direct sa ano. Hindi naman, medyo kasikatan namin nun, wala ano, di ba? Sabagay, kung malaki ng ulo mo, kung sikat ka, okay lang Oo. naman. So, yun, nakaganti na ako. Pero nakatulong ako kasi that time, ang pinalit sa akin, si Jay Ilaga na dating kapartner, kasama namin ni Vilma nung nakita namin. yeah. So parang nakatulong din ako. Si Jay naman ang kinuha nila Oh. doon sa pelikula. Yung ganun lang. Ganun. Doon na Kasi, kami kasi nagsimula. kabash nyo po pala din si Sir J. Ilagan, no? Mm. Medyo matagal na rin since he passed on. Right. Ah, So yun lang yung simula namin. Ayun. Ano pa ba ang kukwento ko? Hindi, pero bakit parang feeling nyo direct since the 60s yan, di ba? Ano, 60s mula yan. 68, mga 67 kami ni, nag-champion ako 67. Siguro mga simula kami ni Vilma, mga 69, mga 69 to 74, yung love team namin. Ang tagal din, ah. Mm. Pero parang bakit parang direct hanggang ngayon ang love team ay talagang integral siya sa Philippine show business. Which I was talking to we would always talk about it with my husband. Kasi sa Korea, wala silang love team culture, Yeah, di ba? I don't think may China, may love team culture, wala. In other, at least with Asia in other Asian the entertainment scenes, wala. Sa mga Marimar, wala. Kasi si Talian, daming partner. Ano kasi tayo parang nakagisna na ever since pa nung mga Carmen Rosales days pa, mga 50s pa. Rogelio de la Rosa, Carmen Rosales, love team yan Talagang magkaka-love team na sila. Parang yun ang sinimula ng industriya. Kumbaga, nung nagsimula ang Philippine show business, love team ang Love naging team, love base team. niya. Yeah. Pero parating babae ang, syempre, after nung love team, babae yung Sumisikat? Talaga ba? Ganun talaga. At saka, stepping stone talaga yung babae. Dahil siyempre, nung love team kami ni Vilma, ang dami yung gusto mo sumikat, ligawan mo si Vilma. Gusto mo sumikat, ligawan mo si Nora. Parang ganun, di ba? Ngayon, direct. Okay, medyo loaded question ito. Sa current show business, meron ka bang nakikitaan na parang, alam mo, okay tong love team na to? Na parang feeling mo malakas? Or fan ka? Or something like that? Hindi ko masabi, pero ako apektado ako nung nag-split si Katniel. Yes. Gusto ko si Katniel gusto ko yun. Naapektado ako. Kaya pag yung hindi nila alam, pero pag nanonood ako ng mga news, pag nalilink si Catherine sa iba, parang Tinilipat mo yung channel? Hindi ko pinanonood. Parang gano'n. Hindi ko pinanonood. Kasi kilala niyo po si Kat mula bata siya, di ba? Kasi parang kasi talagang yung love team talaga, mabigat. Mabigat talaga ang love team. Lalo na sa lalaki. Kasi iba yung nangyari sa akin kasi. That time kasi, di ba kinikwento ko nga sa inyo, in love lang ako kay Vilma Hindi naman wala naman akong pakialam doon sa love team namin In love lang ako sa kanya So parang, ang dating, may time na, kasi ako, ang personalidad ko, observant ako. Opo. Parang, hindi ko masabi, pero isang tao may sinisimulang gawin, parang alam ko na yung gusto niya. Kaya niya ginawa to, alam ko yung gusto niyang mapuntahan. Ending niya. So parang, that time alam ko na pinaghihiwalay kami ni Vilma, alam ko na kasi parang, ang dating na, hindi na nagwo-work yung love team di ba? So parang, kailangan mag-mature na sila, i-partner na natin sa iba si Vilma, i-partner natin sa iba si Bobot, mga ganon. Okay, tanong ko lang po, nung time na magka-love team kayo ni Miss Vilma Santos, naging kayo po ba talaga magjowa? Yes, siya ang first love ko. Puppy love kami. Gaano po kayo katagal naging magjowa? 3 years. Oh, wow! Tapos nung nag-break kayo, love team pa din kayo? Hindi na, syempre. Wala na. Okay. So nung time ng 1974 na naghiwalay kayo, doon din natapos yung love team Yes, ninyo? yes. Would you say that the reason natapos yung love team nyo kasi nag-break kayo? Nag-break kami, yes. At yung pagka-break namin, kinikwento ko nga, hindi kagaya nung Catherine na nag-break, pero inalagaan sila ng istasyon. Kasi that time, nag-break na kami ni Vilma, na iba na kasi yung sensations namin, inabutan ng martial law Yes po, yes po. After nung na-martial law, natanggal ang ABS, nawala ABS. Nalipat kami ng istasyon. So nagkaroon pa rin kami tuloy pa rin yung show namin.
Saang Nag- station po to, sir? Sa KBS naman, kaya na Kichi Benedicto, Okay po. nagkaroon kami ng show. Kaya lang, nag-split na kami ni Vilma. Siyempre, hindi na kami pwede magsama. Yes. Magkagalit na kami. Ang nangyari, tinanggal kami ng KBS. Mm. Tinanggal ako, tsaka si Tony Santos, yung director ko. Ah. Kasi pinili ako ni Tony Santos Sumama sa akin si Tony Santos. So, naiwan yung show. Yung show namin, naiwan kay Vilma. Parang gano'n. Right. And then after po nung, syempre, by the time naghiwalay kayo ni Miss Vilma, 20 na kayo. 2020, malaman na. 1974 po. Mga gano'n, mga 20 na gano'n. kayo, di ba? Ano na po yung parang tinahak nung karera nyo? Bumalik ako sa singing ko. Sa singing po. Bumalik ako sa singing. Sa singing. Pero dahil nung natanggal yung show namin, nakakontrata pa ako doon sa istasyon. Mm. So, anong nangyari? Binabayaran nila ako nang wala akong show. Ginawa nila ako ng show sa ibang channel. Mm. Kanila kasi dati yung Channel 9 tsaka Channel 13 Ay, yung isang ganun. owner lang. So, nilagay ako sa Channel 13. Nag-show ako doon, People. Kami rin ni Tony Santos, nagkaroon ako ng show. Pero pagkalipat namin, mga 74 to 77 o 78, nagkaroon ako ng show sa Channel 13, yung People. So, ngayon, Derek, ang dami niyong kinukwento, ang dami niyong, kumbaga yung experience niyo sa showbiz buong buo, mula sa after ng gera, nag-love team, nag-singing. Ano ang masasabi niyo po na talagang kaibahan ng show business in the 70s, 60s to 70s sa ngayon? Alam ko malaki, alam ko it's really different. Pero Malaki, ano yung- malaki. Kasi that time, paano ko ba ikikwento? Mas malaki ba yung sahod nung araw? Yung mga artista ba? Mas, Hindi, malayo. Kasi iba yung halaga ng pera noong araw di of ba? course po. So, ang masasabi ko ang gusto kong mag-react sa love team kasi Mm. iba talaga ang dala sa love team, lalo na kung naka-attach ka talaga sa love team. Lalo na ako kasi, hindi naman ako, kinikwento ko nga, hindi naman ako sa love team, hindi naman ako para sa karir In love ako kay Vilma that time pinaghihiwalay ka na. Tapos mararamdaman mo yung yung nabubuli ka na. Nino po nagbubuli? Siyempre, mga ibang mga producer, mga gano'n. Siyempre, di ba? Inaalis ka na di ba? Hindi, nararamdaman mo yun Kumbaga parang, gets ko. Parang natotoxic na yung na-toxic na yung environment kasi gusto ko nilang i-elbow. Pinaghihiwalay na kayo sa ng mga tao. Like, dati pag may pelikula si Vilma, pwede mo siyang puntahan. Oh. Maski nagsushooting siya, pwede kang dumalaw. Ngayon, hindi na pwede yun. Hindi na pwede kasi nakakasira daw. Yung mga kung in love ka, apektado ka, di ba? Maapektado ka, Of di ba? course. Syempre, doon na yung time na nag-grow na kami. Nag-iiba na yung mundo namin, di ba? Parang ganun. So, sa akin, mabigat yun sa akin kasi hindi naman para sa career yung love team ko Yes. Ang Kumbaga tingin ko, talaga pong in love kayo. So, apektado kayo emotionally. yes, nung nawala yung love team ko, ang tingin ko sa buhay ko, wala na. Tapos na yung career ko. Parang ganun. Kaya balik ako sa kanta. Ganun lang ako kasimple. Hindi ko kaya. Siguro dahil 20 lang po kayo nung time na yun, di ba? Siyempre, pag mga ganitong edad na parang isipin mo talaga ba? Talagang ano-ano ka dyan. Pero pag mga bata, siguro talagang bata, ganun ganun. talaga may isip. Oo. Ngayon, direct, syempre, napag-discuss na natin yung kasagsagan ng karera nyo bilang sa love team, no? Fast forward po tayo dun sa time naman na naging director po kayo. Kasi syempre, a lot of our viewers, of course, know you as a director. And gaya nga, hindi ko po alam kung dito ko sinabi or before tayo magsimula, in a sense, may pagka-king and queen maker din Kasi nga, di ba, from Hello, Catherine, lahat po. Actually, gusto ko Mamaya mo sagutin yan, direct. Sa sige, pagkabalik po ng Sige. Think Talk Tea. Of course, hindi pa tayo tapos sa ating alugbati. Kung kayo po ay hindi pa po nabati kanina, abangan nyo po, meron pa tayong shout-out portion later. At pag hindi pa rin po kayo nabati sa video na to, abangan nyo po sa future videos or baka sa mga previous uploads po namin, nabati na po namin kayo. So, hello sa ating mga kababayan mula sa USA tulad ni Jana Koo. And of course, to Cherish Hill Palmares from Belgium at
taga Kidapawan City rin siya. Elodia Charm from Dubai. Maria Hazel Nachor from Qatar. Connie Komatsu from Tokyo, Japan. Rowie and Mark Panagiton from Binyan City, Laguna. Lyris Perez from Navotas City. Kayla Manalo from Talisay, Batangas. Mila Sarabia from Negros. And Lyra Ola S from Marilao, Bulacan. Tandaan niyo po mga katsaa, pwede rin po kayo mag-super thanks. Pag nag-comment po kayo, meron pong $sign dyan. Click niyo lang po yan at pwede po kayo mag-donate sa ating uploads. Thank you! Sa mga loyal at avid na titos, titas at mga katsaan namin dyan, let us know in the comment section kung saang bahagi ng Pilipinas o ng mundo kayo nanonood or nakikinig. We'd love to hear your thoughts and 2 cents on our topic today. And malay nyo, kayo ang ma-shoutout namin sa susunod na episodes. And of course, pwede rin kayong mag-super thanks. From Edgar Mortiz as a teen star, yan, to Edgar Mortiz as a director. Yan. Medyo ma-fast forward na yan. Direk, can you tell us, paano po kayo nakapag-transition from being an on-cam talent to becoming a Hindi, director? actually, aksidente lang talaga yung pagiging director ko. Kasi yung buhay ko kasi, after ng Love Team, hindi ko, nakakwento ko sa'yo. Ato, nakakatuwa to. Babalikan ko lang kasi bihira nakakaalam nito. Balik muna tayo ng konti, no? Apa. Nagkaroon ako ng show na People, yung pinag-uusapan natin kanina, nung nagano. That time kasi, kay split ko lang kay Vilma. That time, di ba? Split kami. So one time, nag-guest sa akin si Jay Ilagan dun sa show ko na People. So first time kami magkita ulit. Magbarkada naman kami. Nagkakasama kami dati ni Vilma sa pelikula. Kaming tatlo, parang gano'n. Sorry po, Direk. Sorry to cut you off. Yung People po, ano pong atake nito? Is it like... Parang musical show siya. Musical variety show okay siya. po, okay po. Every Saturday siya sa Channel 13. 13. Okay po. So pwede kang magpunta ron para mag-plug ka ng mga ginagawa mo. Alaba. So si Jay Ilagan nagpunta ron. That time, nag-promote siya ng pelikula niya. So nagkita kami. So syempre alam niya na wala na yung love team namin ni Vilma. Mhm. So nung dumating siya ron, nag-usap kami, kamusta ka? Okay. Tapos sabi niya, kami rin eh. Sabi niya sa akin, split na kami ni Hilda Coronel that time. So sabi ko kay Jay, ganun ba? Pareho pala tayong split. At that time, hindi ko nakwento. Nakatira ako sa isang hotel. Kasi nung nag-split kami ni Vilma, meron kaming isang fan ni Vilma na may-ari ng Enrico Hotel. Isang mga 3-star hotel sa Mabini, parang ganun. Fan namin siya. Tinawagan niya ako, sabi niya sa akin, alam ko malungkot ka. Sabi niya, dito ka muna. Magbakasyon ka muna dito sa hotel para matanggal yung lungkot mo. Binigyan niya ako ng presidential suite sa hotel niya. Wow. Libre lahat. Wala ng kwarto ko. Isang malaking kwarto, may sala, may ano. Tapos lahat ng kinakain ko, libre. So, nung nagkita kami ni Jay Ilagan, sabi ko, pare, pasyalan mo ako sa, doon ako umuwi sa Enrico. So, siya, split siya kay Hilda Coronel. Nagkita kami. Nagpunta kami sa hotel. Sabi ko, pare, dito ka na tumira, wala akong kasama. So, si Jay, tumira na rin sa akin. Dalawa kami. At that time, may ginagawa siyang pelikula. Kasama niya si Christopher De Leon. Okay. Si Jay. Sabi niya, pare, nakakwento ko kay Boyet na dito ako tumitira. Malungkot din si Boyet. Kaya split din nila ni Nora Honor. Yung gano'n. So sabi ko, talaga? Alika, yayain mo si Boyet dito. So naging 3 na kami. Nakatira doon. Nakatira kami sa hotel. Kayo lang po ibinigay ng hotel. Kumain ng mga kaibigan nyo doon. Ang laki ng kwarto ko eh. Sa bagay. So 3. So doon kami tumira. Siguro mga almost a year kami doon. Wow. Magkakasama kaming 3. Ngayon habang nandun kami, pinag-uusapan namin yung syempre yung career namin, kung ano yung gusto namin gawin sa namin. Tapos doon namin na barkada si Johnny Delgado. Kasi every nagbabasketball kami. Grabe
Grabe, the names. The Yeah, di ba? names. All the biggest names in show business. So one time, nag-jamming kaming tatlo. That time, si Boyet, si Jay, tsaka si Johnny, pag magsasabi ka ng pinakamagaling na artista that time, kasama sila sa 10 artista na magaling. Eh ako naman, hindi naman ako ganung kagaling na artista. Pero matinee idol ako. Ako Tsaka yung singer kayo. singer ako. Tsaka ako yung maraming fans. Oh, iba. Parang gano'n, di ba? Parang gano'n. So, ano kami, anong gusto mong gawin? So, nag-jamming kami. Nag-usap kami sa isang hotel. Umalis kami dun sa hotel namin, di ba? Punta kami sa parang isang hotel. Nag-ano kami. Nag-dinner kami doon. Inabot kami, breakfast na. Nasa isang hotel kami. Nag-uusap lang kami, ha. Siguro, nag-dinner kami. Inabot kami ng breakfast sa hotel. Ang gusto lang namin, anong pinag-uusapan lang namin, yung karir namin. Ano ba gusto mong gawin? Ilang taon po kayo nito? Mga 22? Binata Ganon? kami, Oo. mga ganon. Early 20s. 21, oo. Para oo, Mga diba? 22, mga ganon. no? Oo. So, doon nabuo yung Bad Bananas namin. Alala mo yung Bad Bananas? Hindi ko po naalala, pero familiar yung bananas. Yeah, kami yung Bad Bananas na gumawa kami ng ang gusto lang namin, pare, gawa tayo ng TV show na gusto natin. So that time, gumawa kami ng isang sitcom na masyadong maaga, hindi masakyan ng tao kasi masyadong advance yung Yun, tapos gumawa kami ng grupo. Nung dahil nabalitaan magkakasama kami parate, parang nahalintulad kami sa Tito Vic and Joey. May Tito Vic and Joey na po May na Tito time Vic and Joey na yun. Magbabarkada naman kami yan. So one time, parati kami nagkikita pag naiimbita sila ng Merinol, Yeah. Saints ko, guest yung TBJ, guest din kami, Bad Bananas naman kami, parang gano'n. So parang naisip namin na yung TBJ, ginawa nilang profession yung grupo nila, ginawa nilang trabaho na. Opo. Sabi sa amin, bakit di nyo i-professionalize yung grupo nyo? Kaya nagbuo kami, naging yung Bad Bananas namin. Doon kami sumikat. Bad Bananas. After nung Love Team, doon kami sumikat na 4. Nagkaroon kami ng unang show, 1981 to 82. Nagkaroon kami ng show, Banana Sunday. Sa Channel 2, wala pang ASAP noon. Ito yung parang katapat ni Kuya Germs na show sa DMA. Kung naaalala mo. Hindi ko po Ang mga guest namin doon, Hindi ko naaalala. Yan. Direct naman. Ang mga guest namin doon nagsimula sina Martin, sina Gary. Doon sa show namin. Pops. Before pa to may palabas sila Martin nung araw eh. Before pa. Meron silang, bago pa mag-penthouse sila. Bago mag-penthouse. Bago pa mag-penthouse. Kaya lang nung inabot na to ng EDSA Revolution, nabago na napalitan yung show namin na gag show na Noong una, variety show siya, tapos eventually naging parang naging gag show comedy. siya. And then, dun po kayo unang nag-direct. Dinire-direct niyo Hindi po. pa. Actually, nauwi ako after na ng Going Bananas. Mga 92 na ako nagsimulang mag-direct. Mga ganon, 92, 94. Going Bananas sounds familiar. Why? Who was there? Number 1 show siya for 6 years. Who was there? It was Bad Mr. Bananas. M, diba? Bad Bananas. Mr. M po. Sa Channel 13 siya, tapos napunta sa ABS. comeback ng ABS. Yes, Yun, yes. so. Kasabayan nito yung mga abangan ng susunod na kabanata. Yes. Naikwento lang naman ng tita ko. Oo. Naikwento lang naman ito. Well, nagsimula ako mag-direct 1994 na wala na yung Bananas. Kinikwento ko na, isang party kami, nilapitan ako ni Jun Rupino, yung Ma'am June. Tinatanong niya kung gusto ko raw mag-direct. Sabi ko, sige, wala naman kami ginagawa. Pinadirect sa amin yung Tropang Trumpo. Oh my God! Yeah! Ow! Nakwento lang. I remember you were yes! Oo, di ba? Yes! Oh my God! Jelly de Belen, Michael Ogie, V, Michael V. Earl, yeah. and Carmina. The original. Yes. Nung dumating kami ron, sabi ko, nung in-offer sa amin yun, kasama ko si Al Tantay. Sabi ni Al, sige, gawin natin. Assistant director mo ako. Sige, nagtulong kami ni Al. Ginawa namin yung Tropang Trumpo. Kaya lang, pagdating namin dun sa unang taping, last taping na pala yun. Ay, bakit? Tatanggalin na pala yung show.
Kaya pala First walang director, taping? umalis na yung director. Hmm. Oh, yun nga. Kaya nung sabi ko, teka, i-direct namin to isang show na lang. Humingi ako, baka pwede nyo kaming bigyan ng 1 buwan. Wait, first taping tatanggalin na ibig sabihin ayaw na nila? Hindi nagwo-work pa yung show nung una. Hindi pa Okay, okay, nagwo-work. okay. So, sabi namin, subukan nyo kami, bigyan nyo kaming 1 month, baka mabago namin. Mm. So, pumayag naman ng Channel 5 nun. Pumutok naman. Kaya dumiretso. Doon nagsimula yung pagdidirect ko. Gusto ko lang po sabihin, hello po kay Direk Altantay kasi artista ko rin po siya sa pelikula ko. Talaga? Oh my God! Yung Sobrang kami, legends! kami ni Ali yung gumawa ng ano rin, kami rin ang gumawa ng Wow Mali. Sa amin yung Wow Mali. Yung... Yes. Kay Joey De Leon. Yeah, sa amin yun. Oo. Pati, kasabayan nun yung GEP eh. Good Oo, evening, please. ako yun, akin. Show ko yung Good Evening, Please. I can't! I'm with a legend talaga. Yeah, so, Grabe. Oh my God. ako nag-direct nung GEP. I feel so Good honored. Evening, Please. Mm-mm. Yeah, sa mga hindi po nakakaalam kung anong Good Evening Please. So it was, I feel like, yan, Tropang Trumpo, Wow Mali, Good Evening Please, that time. We're the most, anong tawag nito? Forward-thinking shows. Wala pong gumagawa nun nung time na Yes, yun. yes, Diba, oo. diba, Direk? Yung parang lahat dati naka-pattern Oo, naka-ganyan eh. Pero Mm. nung wala pang social media, wala pang internet, ito yung parang kumbaga mga internet shows nung Yes, araw. yes. Oo, Diba? oo, Kasi oo. walang ganun nung araw. Grabe. Yun, doon kami nagsimula. Doon. Oo nga, like no, kaya parang kayo po yung nasa before, nasa credits. Right. And then, after that, you went back to TV, ABS? Yes, nakakuha na kami ng ABS. Kasi ang nangyari naman doon, kasi ito, nagkaroon ng issue. Like, doon sa Channel 5 kasi, Ito meron yung ako, unang Channel 5 pa eh, ito di yung ba? Tropang Trumpo namin. Yes. May ginawa akong portion doon na sinasayaw nila yung mga lumang commercial. Di ba yung mga ganun? Yes. Caronia. Yes. Anyway, pumutok yon. Yes. Ang sama lang ng loob ko doon. One time, pinatawag ako ng presidente mismo ng Channel 5. Lasing yung ano eh. Sabi ba naman niya, kumikita si Direk dyan. Yun yung dialogue niya. Kumikita si Direk dyan. All the while, akala niya, kaya ako ginagawa yung mga commercial na gano'n, kumikita ako. Kumbaga may under the table. Oo. Yung mga commercial na nilalabas namin, yung mga lumang hindi na pinapalabas. So ngayon, yung mga may-ari ng produkto na yun, natutuwa naman sa amin. Aminin ko, pinadadala kami. Like, Rupina Patis, pinadalang kami ng patis, mga ganon. Pero yung sinasabi nilang kumikita kami, hindi totoo yun. Kasi, so ang nangyari, biglang imbis na matuwa sila, ma-appreciate nila na naparate namin yung show nila sa kalaban ng GMA and Channel 7, inano pa kami, napag-diskitahan pa kami na Pagkatapos, inofera nila kami ng parang, ang gusto nila mangyari nun, gusto namin magte-taping kayo ng 2 episode. Per day. Per day, no? Per day. Tapos, isa lang ang budget. Take it or leave it. Wala kaming trabaho that time. Yun lang yung trabaho namin. Usap kami ni Al, anong gagawin natin? Siyempre, take it, di ba? Sabi namin, sige tatanggapin namin. Kasasabi pa lang namin na sige, tatanggapin namin. Alam mo nang nangyari, tinawagan ako ng Vintage Production. Sabi niya sa akin, gusto namin gumawa ng mga show. Sorry po, sino po si Vintage Production? Yung nagpuproduce ng PBA dati. Okay po. Paano ito? Bobong Beles, kung kilala mo si Bobong Beles. Siya yung nagpuproduce ng PBA. Sabi niya sa akin, gumawa kayo ng 3 TV show. Sabi niya, sabi ko, ginagawa ko namin sa 5 to. Gusto niyo? Hindi. Offeran ko kayo, sige. I-line produce nyo, bibigyan ko kayo. In-advance kami ng ilang episode. Ito. Sige na, gawin nyo na. So LP po kayo nun? Line Nasa producer? TV5 po kami. Ito, papalabas sa Channel 13 sa Vintage Production. So biglang tinginan kami ni Al.
Punta na kami sa Channel 5. Libit na po kami, libit na. Libit na kami, libit na. So nagulat sila, bakit na? Yan namin. Tsaka So yun, okay lang ginawa naman. namin. Gumawa rin kami ng show sa Vintage, pero syempre hindi nag-work kasi more on PBA sila eh. Kaya, yun, doon na ako napunta sa ABS. Ginawa namin yung Magandang Tanghali Bayan. Sa inyo rin po ang Ako yun, yung Magandang Tanghali Bayan. Yung kay Willie, John Randy and Willie. Yun, ako nag-direct nun. Ito yung, honestly, I can say, ito talaga yung Unang-unang bumaril sa Itbulaga eh. naapektuhan sila. Kaya Yeah. lang, medyo, di ba nasuspindi sila? Willie, Nang madaming beses. Kaya maraming hanggang nawala yun. Tapos pumalit po doon ay Wawawi. Wawawi. Ako na yung, doon kami nag-usap ni Ma'am Charo na, kasi ang pinipilit nila kasi that time, parang tapatan ng barkada. So sabi ko, mahirap talunin ng TVJ Yes. dahil barkada talaga sila. Tsaka kilala nyo rin po TVJ. Tsaka mahirap gumawa ng barkada. Kailangan yan, marami kayong pinagsimulan yan. So parang nag-isip si Ma'am Charo, sabi niya, kaya ba ni Willie yan? Sige, bigyan mo na lang kay Willie yan na solo. Doon namin ginawa yung Wawawi. Ang tanong po, Direk, Mm. from MTV to Wawawi, bakit kay Willie binigay, hindi kay Randy, tsaka kay John? Kasi bumalik ulit sila eh. After nung Magandang Tanghali, ano yung maganda? Meron namang Masayang Tanghali naman. Na natanggal ulit sila. So parang ano kasi, nagka-clash yung tatlo siguro. Parang ganun. Kasi si Willie naman, okay naman siya mag-isip din, di ba? So kaya nung ginawa yung Wawawi, na kinausap kami ni Ma'am Charo na makikinig ka, yung ganun. Simula nun, ano talaga, maganda yung simula namin ng Wawawi, di ba? Nakinig na, kaya... Nakinig si Willie. Nakinig siya, kaya doon namin tinalo talaga yung Itbulaga, yung Wawawi namin. Totoo ba bang natalo talaga? Yeah, oo. Doon namin natalo yung di ba, doon pa nagka-stampede, yung mga gano'n. Yes. Yun. Doon yung simula. Doon ako nagsimula. And then, at which point po nabigay sa inyo yung show na Going Bulilit? Yung ginawa namin yung Wawawi, nilaunch yan eh. 5 show silang nilaunch. Wawawi, Going Bulilit, PBB. Oh my God, PBB. Tony, ano? 30 shows sabay-sabay sa Sabay-sabay ba yun? ABS? Basta, yun. So parang, yung ano naman, yung Going Bulilit naman, Wait, i-recap lang natin ang mga katsaan natin. Kasi guys, ito po yung kasagsagan ng noong 2003 to 4, sobrang tinalo ni GMA si ABS. Oo, Di yeah, ba? yeah, oo. Talagang, oo. my gosh, nagkaroon ng QTV niyan. Oo, dahil yeah. talagang rurok dahil sa Mulawin po ba? Yeah. Or ganyan. Tapos, so, syempre, I'm sure yung mga ABS execs, iyak, di ba? And then for some reason, around 2005, biglang nakabangon ulit sila with PBB nga and everything. Actually, yung Going Bulilit, kung pumasok ka nung kay Tony Boy na Channel 5, doon, nabanggit mo yun sa akin, doon dapat kami, doon dapat ang Going Bulilit. Ang title dapat doon, ABC5. Trumpulilit. Oh! Ho! Kasi yung tropang trumpo, gagawin namin bulilit. So, nakapag-audition na kami ng mga bata sa Channel 5. Ang nangyari, ang tagal simulan. Ang tagal simulan, pero nakahanda na kami. So, sabi ngayon ng ABS sa akin, ano ba magandang gawing gag show? Sabi ko, mahirap tayong gumawa ng gag show. Kasi, ano na sila, establisado na yung mga komedyante nila. Tayo, wala na tayong komedyante na gagawa ng gag show. Actually, nung time na yun, wala na. Sabi ko, gusto nyo, meron akong binubuo sa TV5. Sabi ko, mga bulilit na gagawa ng adult roles. Pagkatapos, ilinya por linya ko. Sabi niya, paano yun? Tuturuan ko sila talagang natin, tatsagain natin. Parang ganon. So parang tinanong ko yung tutuloy pa ba tayo? Hindi pa rin siya niya kumikilos. Ginawa na namin sa ABS. Ginawa namin Going Bulilit. Nag-work naman. Pero ang hirap namin binuo. Dahil talagang nililinya por linya yung mga bata. Sino po yung first batch ng Going Bulilit? Sina Catherine, Julia Montes, Kiray, Miles Ocampo,
Jane, Ineza? Jane Oinesa. Nash Sino pa ba? ba? First Nash, Sherlyn, Ah, yes. Oo. Iggy Boy, Oo. CJ Nabatos, John Manalo. Yes, yes. 20 silang bata. Yes. And ang tanong ko, I guess, direct, since itong mga to, syempre, like, sila Catherine, Julia, sila na yung, Mm. kumbaga, hindi lang sila, even yung mga sumunod nyo, na mga batch, ang mm. dami ring naging, sila Alexa, Yeah, correct, yeah. right? Like, Sina kumbaga, Bell, sina Blight, yan ang galing. Exactly. Yan. Paano nyo po, sino yung nagde-decide na, itong batang na to, may future yan? Actually, Sagutin nyo yan sa pagbabalik po ng TikTok Sige, Tea. Oh sige, my sige. God! Alright, hindi pa rin po tayo tapos sa ating alugbati. Thank you so much. And this is the only way that we can show our love and gratitude to everyone. So, don't worry po. Basta mag-comment lang po kayo. We will try to greet you as much as we can. Kung hindi man sa episode na to, sa mga future episodes or maybe previous episodes as well. So, hello to Crisean o Mapas Banut of Kuya JR Pansiteria sa Countryside, Pasig City. Baka naman, magpadala po tayo ng pansit. Sara Tagorda Espino from Vegan City, Ilocos Sur. Kenneth Okino from Santa Rita, Samar. Charmaine Prudencio from Alangalang, Leyte. Lian Cargando from Giginto, Bulacan. Dream Alon and Justin Lagunero from SM Center, Muntinlupa Admin Office. Salamat po sa pagnanood. Gabriel Nixon Cardosa from Los Baños, Laguna. RV Gonzalez from Mandaluyong City. Ella Servito from Rodriguez, Rizal. And Johanna Rose de Guzman mula sa Silang, Cavite. Again, kung gusto niyo rin po magpabate, don't worry. Just comment below with your name and your location and we will try our best to greet everyone. Thank you so much to all of our katsaa, mga titos and titas from all over the world sa ating community. And we'll see you again. Are you enjoying this episode? If you are, please make sure to like this video, leave a comment, share this video, and subscribe to the Think Talk Tea YouTube channel. Some of the biggest Filipino stars na train at hinawakan, dumaan kay Direk. Ano pong nakikita nyo ba? Pag pumasok pa lang yung bata, na para ito, future superstar to. Ano po yung Yung nyo? hindi ko alam, parang may gut feel ka rin na konti. Mm. Kasi nanggaling ako sa mga, alam mo naman yung mga boss natin, no? Like sina FMG, sina Mhm. Tony Santos. Gut feel yan eh. Lahat po sila. Lahat sila gut feel. Kailan na lang nangyari ng, kailangan may FGD pa at papat Yes, pa. yes. Correct. Kailan lang yan eh. Dati kasi gut feel lang eh. Pag sinabi ni, like palagay ko, si Boss Vic, isa sa gut feel yan. Ibang klase si Boss Vic. Oh, yeah. Pag sinabi niya na di ba? Ito. Sisikat to. Like ako, nung Bulilit, nag-audition sila, pero mas madalas sila. Parang pinipiliin nyo na muna yung gusto nyo. Tapos pag napili nyo, tsaka ako pupunta. Tapos ako naman, ang audition ko, hindi ako nag-audition na na umarte ka. Hindi ako basta ako tinitignan ko lang. Paano po? Pumasok lang, tinignan nyo lang? Ayun, gusto ko, pag nakita ko na yung madali na yan, yan kunin natin, parang gano'n. Sa looks ba to? Sa look, tsaka yung dating, yung personalidad niya. Pero syempre nagsasalita. Kailan nila magsalita Nagpapakilala muna? siya, parang gano'n. Like yung kinikwento nga, si Julia, si Mara. Ano siya eh, paano ba yun? Mahihain si Mara, di ba? Mahihain siya eh. Pero maganda siyang bata. Tapos, napili siya, pero meron siyang kasabay na kasing ganda niya na parang parang German din ba yon o di Parang ba? half din. Oo, kaya lang, mas pinili ko si Julia. Sabi ko, yun yung pinaglaban ko talaga kay si Julia. Hindi naman ako nagkamali. So tapos, nung napili namin sa first batch, there was a time na nagte-taping kami, naglalaro-laro sila. Kinausap ko sila. Parang mga bata? medyo siguro mga 1 taon, 2 taon na sila sa show. Kinausap ko sila, pupuntahan ka, parang gano'n. Like, kinausap ko si Miles, si Jane, Kiray, si Catherine, tsaka si Julia. Sabi ko, Sinong lima lang yung kinausap nyo? dahil naglalaro sila eh. Parang gano'n ako.
Sabi ko, alam mo, pag-usahin nyo, tingin ko may pupuntahan kayo. Kasi si Kiray, alam ko na, ikaw ang next ay parang ganon. Si Kiray, di ba? Mm. Di ba, parang ganon. Yun naman, tama naman na sumikat sila sa kani-kanilang Yes. yan. Did you expect na yung mga bata nyo po, up until how many batches not just the first batch, did you expect na yung mga bata nyo sa Going Bulilit magiging ganun ka impactful? Alam ko yung susunod. Alam ko more or less yung susunod. Kaya yung binibigay kong role sa kanila, ito pang kontrabida, ito pang bida na, parang ganon. Like 'di ba si Alexia at si Nash, Yes. parating sila yung mag-love team. Ang kontrabida nila si Mika. Kasi mistisa, di ba? Usually, ganon, di ba? Ah. So, ayun, maganda naman yung naging resulta. Lalo na yung first batch. Maraming nagkapangalan talaga dun sa Yes. first batch. Tsaka hindi lang tong Bulilit yung iniisip ko nga kung nag-manage ako nung mga ang dami ko na sigurong kasi like dun sa tropang trumpo namin, ang dami namin naging talent. Di ba? Like, andun si Carmina, si Jelly. Meron kami mga naging talent doon nagsimula. Tulad ni? Like sina Joyce Jimenez. Ooh! Doon nagsimula. Si Amanda Page. What? Sila Ana Capri. Yeah. Yung mga Oo. sexy stars na. Yeah. Doon sila nagsimula. Minsan pa. Naiisip ko pa naman sasabihin mo si Hubes. Ano yun? Actually, si Yubs. Si Yubs? Art Said Dep this- Alam ko Art Dep si namin si Yubs. Oo. Tapos, ngayon, naging artista na rin. Yes. Yung mga passers-by na ang dami nagsimula sa amin na Sa ganun. TV5 kasi ganyan mahilig sila. Di ba? I Oo. worked with them Pag also. namimili kami ni Direk Al, gano'n, no, yun, gano'n. Meron ng joke yung kami, parang gano'n. Ito si Mrs. Mortisto, ito si Mrs. gano'n. Yung mga talent na biro lang to biro Yes po, lang. yes po. Parang gano'n. Pero ngayon ba, Direk, masasabi nyo na? Kasi syempre, iba na yung kultura. Hindi lang yung showbiz na salo, yung kultura. Iba na yung kultura, iba na ang daling makancel. Kayo po ba bilang comedy director, paano nyo po na-navigate yan? In the last couple of years, ang hirap mag-joke na dapat sensitive ka. Yeah, iba na yung mga joke natin ngayon eh. Hindi na pwede yung mga, lalo na nung Bad Bananas, hindi na pwede yun. Hindi pwede yun. Like, di ba si Whitney kasama namin doon? Oh my God! Whitney Tyson! Di ba kami nagpangalan doon, di ba? No! May kasabay siya eh, Susurayda. Si Zoraida, Sa di inyo ba? rin nag-start yun? Sa amin nagsimula si Zoraida. Oo. Tsaka, ang nakakatawa, nung nag-audition sa akin si Whitney, ang pinakita sa akin yan talaga, nakaubad siya. What do you mean? Sabi, mag-audition ako. Tinignan ko. Pero, walang biro. Super sexy. Ni Whitney. Super sexy si Whitney. Yung pala, pinagkakaguluhan siya dun sa Angeles. Number 1 dancer siya sa Angeles. Sabi ko, hindi ka dito magse-sexy. Gagawin kitang sexy pero komedyante ka. Di ba malaki yung puwet niya, di ba? Kaya ang nagpangalan sa kanya, si Jay. Whitney. Whitney yun, hindi Whitney. Whitney Tyson ang pangalan nun eh. Whitney Tyson. Tapos syempre, like si Zoraida rin, nung naging artista namin, syempre hindi na, for kami, comedy nun eh. Pero hindi namin alam, na-offend pala namin siya. Na-offend siya. Yeah, kasi nung kinausap ko siya, ito, seryoso. Tapos sabi ko, Zoraida, na-offend ka ba? Sa joke namin. Sabi niya, oo, Derek eh. Kasi, ako graduate ako ng journalism sa UST. Na with honor siya. Si Zoraida, yeah, with honor siya. Tapos, ang gusto ko talaga, doon lang ako ang gusto ko talaga, maging Hilda Coronel. Yun ang sabi niya. Doon lang ako nahulog sa silya. Gusto ko lang maging Hilda Coronel. Natawa ako. Paano niyo po ba siya? Nag-audition ba siya sa inyo? Hindi. O writer ba siya? Nagsusulat din siya. Pero, nung nakuha namin siya, syempre, dahil nakakatawa yung niya, diba, that time. Kasi kami, puro lalaki kami, Yes, tapos sila yung mga yes, kasama yes. namin. Mga sexy, tapos may Zoraida kami, may Whitney kami. Pero, napakagaling ni Zoraida. Magaling na artista yon. Oh, pero nga po ngayon nga, hindi niyo na basta makaka-joke ng ganyan. Wala, hindi ka na makaka-joke. Opo. Oo. At ang nakakatuwa,
yung mga anak niya, proud na. Kasi one time namatay na si Zoraida namatay na siya. Oo. So one time, nasa isang restaurant ako. Ito, totoo to. Merong umorder nung nakita ko yung order niya, parang patong-patong na onion rings. Ang taas Ganun. Mhm. Na nilapitan ko, sorry tatanong, ano yung order mo? May sinabi siya, okay. Thank you kasi order din ako niya. Mm. Pagkatapos sabi niya, alam niyo, kilala niyo, alam niyo, direct, kilala niyo yung mother ko Bakit? Sino ang mother mo? Si Zoraida. Anak ka, Tapos doktora siya. Oh. Doktora siya sa St. Luke's, yung anak ni Zoraida. Doktora siya sa... Talagang matalino yung sa Zoraida. Yes, Pati yung anak yes. niya, rin, Parang laude-laude din. ganon din. Sorry po, Direk, kayo po ba syempre, maaga kayo nag-artista, kayo po ba nila Miss Vilma, nila Nor, nag-aral din po ba kayo habang nag-showbiz? Hindi. Ah. Ako, nabot ko, second year high school lang ako Ah. Second year high school Kasi lang nung ako. araw, hindi uso ang homeschool. Hindi, kasi yun nga, balik tayo sa mga magulang natin at saka yung sa kultura nung araw, nagtatrabaho ka, mag-aaral ka para magkatrabaho ka. 13 anyos may trabaho na ako. Bakit ka pa mag-aaral? 16 years old, may sarili na akong bahay. Oo, may sarili na akong bahay. May sarili na akong kotse. Pati po yung mga kasabayan yun, hindi Yeah, like yeah, wala meron. nag-aaral po sa inyo? Hindi, yung iba nag-aaral siguro. Yeah. Like sila Miss Vilma, nag-aaral din po ba Si sila? Vilma, alam ko tinapos niya yung high school High niya, school. tsaka nag-college yata siya. Hindi ko alam. Ah. Pero ako, hindi. Hanggang lang ako. Street smart lang ako. Parang Oo. My laking gosh. like, naman ako sa tatay ko. Yung tatay ko nag-aaral din. Mm. Siya pa nga yung pinakamatandang natapos ng law. Ang tatay ko. Oo. Ilan taon po siya nagtapos ng 80. 80 siya Oh namatay. my 80 siya namatay. Siguro, graduate siya mga 78, mga gano'n. Wow. Kasi naging labor arbiter siya nung panahon ni Marcos. Kaya lang, nung panahon ni Cory, tinanggal ni Cory yung mga arbiter na hindi graduate ng law. Kaya yung tatay ko, nag-aral ng law para mabalik siya. Parang ganun. Tanong ko po, Direk, syempre ang tagal nyo na sa industriya, nabash na po ba kayo? Sa social media, ganyan. Wala akong naalala. Di ba? Parang wala, na- no? Sa dami nyo pinagdaanan, parang hindi ka pa nabash, Hindi. di ba? Hindi naman ako controversial masyado. Kahit yung mga jokes nyo, talaga namang... Ayun, minsan siguro napipintasan yung mga jokes, minsan nagagalit yung mga yung mga babae, mga gano'n. And then, siguro ang tanong ko rin, papunta na tayo sa industry in general. Sa dami po ng pinagdaanan nyo sa industriya or nakita sa industriya, ano po yung masasabi nyo na normal sa showbiz? Pero sa mga normal na tao, like ordinary people, it's like it's not normal. Hindi ko masagot yan ngayon, kasi dahil ang lakas ng social media ngayon, ang artista kasi ngayon, papalit-palit. Yes, actually. Di ba? Pero Ang dali. maski singers, kung papansinin mo, Martin Gary pa rin. Maraming sumunod, di ba? Pero nandiyan pa rin sila. Hindi kagaya nung, maski sa superstar natin, nandiyan si Maricel, sila Judy Ann. Pero nandiyan pa rin, di ba? Sina Catherine. Si Catherine, ang tagalan ni Catherine Ang dami nang pumalit na mga pero nandiyan pa rin si Catherine. Ang bilis magpalit ng artista ngayon dahil sa social media. Lalong-lalo na sa PBB, di ba? Like, itong batch ng PBB, yes. superstar tong taon na to. Pag pumalit na naman yung batch ng, iba na, di ba? So, parang, ang hirap magsabi na ito, sisika to. Kasi, yung exposure wala Kanya-kanya na kayong gawa ng exposure kung saan kayo puputok, di ba? Totoo naman po. Like, may ginawa din ako noon na, yung gustong-gusto ko nagawa, yung Let's Go. Eto, nag-audition kami dito ng mga artista na hindi kilala talaga. Pero, tumatak. Like, na-discover ko doon si Bangs Garcia. Pamilya ka ba doon sa show, yung Yes Let's po. Go? Kasi crush po ng asawa ko si Bangs Bangs Garcia. Sobrang crush niyan si Bangs Garcia. Sina Alex Gonzaga, sina Joem Bascon. Mga 2012 ata yan or something. Yung ako yung nagano kay Bangs na hindi nakikita ang mukha niya. Na nagagalit na siya sa akin. Sabi niya, paano ako sisikat direct? Hindi ako nakikita ng tao. Tapos sabi ko, hindi, takpan mo lang yung mukha mo. Tapos biglang
buong taon nakatakip ang mukha niya, sabi ko. Tapos kinabukasan, "Oo, tama ka direk, bakit?" Nagpunta raw siya ng mall, lahat ng tao na masalubong niya nakatakip ang mukha. Ayun nga, gano'n, oo, oo. Tapos nung merong isang season ender namin na binigyan ko siya ng highlight, biglang nakabang siya, biglang nilipad yung Oh, nilipad yung buhok Beyonce. niya, 'di ba? Oh. Biglang nakita siya na maganda pala siya. So Mm. do'n medyo nagkaanuhan kami ng ABS no'n, kasi kinukuha na nila kaagad si Bangs. Sabi ko, "Wag muna, wag muna." Mm. Sabi ko, "Masyadong maaga pa. Kung na-delay pa ng konti baka mas Hmm. mm. Wa meron po ba sa dami niyo na, sobrang dami niyo na nakatrabaho from bilang artista kayo or at least as a director, from 1994 until 2026, that's like 32 years of being a director. Mm. Meron po bang mga artista na napasikat ninyo or nakatrabaho niyo when they were starting na parang, um, dalawa po. Mm. First, yung mga talagang parang nahuyo na kayo. Pangalawa, yung talagang kahit anong mangyari, hindi po talaga kayo nawawala sa tabi niyo? Wala naman, wala naman. Ah. Karamihan naman sa kanila kasi sa akin sila nagsimula. Mm. Wala pa naman ako na-experience. Pero siyempre alam ko na minsan medyo, pasaway siya, hindi niya ina-appreciate yung natulong ng show namin, 'di ba? Mm. So isa lang 'yon, isa lang 'yon. Meron po talaga? Meron lang 'yon na binubully daw yun siya sinasabi niya binubully raw siya dun sa show namin, parang gano'n. Bata po ito nagsimula? Bata, oo. Tapos sabi namin, "Hindi totoo 'yan," parang gano'n. Marunong siyang gumawa ng career, marunong siyang gumawa ng gig. Sikat pa ba 'to hanggang ngayon? Sikat, pero wag na natin banggitin. Huwag natin banggitin, pero feeling ko mahuhulaan ng mga katsaan natin yan. Oo. Pero hindi ako naaapektuhan, hindi ako masyado naapektuhan. Walang artistang makakaapekto sa'kin. Kahit na anong gawin mong hindi ako maapektuhan. Hindi po ba kayo, ano pong klaseng director kayo? Kayo po ba yung klaseng director na nananalak? Or klaseng director na parang chill lang? Hindi. Sa 2 beses lang ako nagalit Sa sa set? Yeah, 2 beses. Wow! Tapos nung Ano nireklamo ako, pong dahilan? well, yung cameraman nasigawan ko kasi habang nagte-text. Well, siya, hello, Nagte-text siya. deserve. Kasi lang yung tapos nakikita mo siya, syempre nakikita mo. Tsaka niya aayusin, tapos text ulit. Parang gano'n. 2 beses lang. Tapos nireklamo niya ako kasi namura ko eh. Kasi pagbaba ko, medyo nireklamo niya ako sa taas. So, ang nangyari, siya yung tinawag. Anong ginawa mo at napagalit mo sila nagbobot? Totoo yan, ha? Totoo yan. Makes sense. Oo, yun. Yes. So, yan, gano'n. Hindi ako nagagalit. Hindi ko sisirain yung araw ko para lang Sa mga tao, no? no. I think that wisdom po comes from more than 50 years of Dami ko being ng taong nakasama. sa Dami buhay. na. Sumikat, mga sikat, mga Kaya sabi ko nga, pinagbibigyan ko lalo na pag sikat na, di ba? Opo. Pero actually, kayo, ang dami niyong mini-mention ng mga pangalan. Johnny Delgado, Jay Ilagan. A lot of your peers have passed on. Ano pong, how do you navigate that? Naiyak ako kasi my dad passed away also. Kasi kilala niyo po yung tatay ko. Sino kilala ko? Sino? Hindi po. My dad lang. I'm just saying my dad is like about your age and he also passed on. Pero parang kayo po, syempre yung mga kasabayan niyo nung araw, yung mga katrabaho niyo, like yung mga pangalang mini-mention ninyo, a lot of them already passed away. Miss Nora. And how do you navigate being in this industry and knowing na parang yung mga kasabayan niyo wala na? Well, siyempre malungkot ka, di ba? Siyempre, minsan nininervyos ka rin dahil barkada mo yan, di ba? Kaya dapat gawin mo na yung di ba? Yung gusto mo. Like, malungkot, nakakalungkot. Like si Ate Guy, kausap ko pa siya nung bago siya mawala, nag-text siya sa akin, sabi niya sa akin, pwede ba kitang makausap? Sabi niya. Tapos sabi ko, sino to? Tapos sabi niya, si Guy to, Bobot, si Guy. So tinawagan ko siya. Tapos sabi ko, Ate Guy, kamusta ka? Tapos nagsosorry siya sa akin, sabi niya. Kamusta ka na? Hindi na. Sabi niya, sorry Bakit? Ikaw lang ang artista ang hindi ko natulungan.
sabi niya sa akin, "Walang biro, ikaw lang yung artistang hindi ko natulungan." At sabi ko, "Anong ibig mo sabihin?" Baka siguro sa career niya. Kasi never, after nung naghiwalay kami, Noong 1967, never pa kaming gumawa ng, together. hindi niya ako nabigyan ng trabaho, hindi niya ako wala, ganun lang. Oo. So sabi ko, "Hindi, okay lang yun." Tapos sabi ko sa kanya, nagtampo pa siya sa amin, sabi ko, "Ate Guy, mag-recording ka." Kasi kare-recording ko lang nun. Mag-recording ka. Sabi niya, "Hindi na ako kumakanta, bot." Tapos sabi ko, "Ate Guy, maski magsalita ka lang, makakakanta ka na ngayon." So tapos sabi niya, "Subukan natin," sabi ko sa kanya. Tapos, hindi niya na parang iba ang dating sa kanya. So nasa akin pa yung text niya, sabi niya, "Bot, hindi ako tumawag sa'yo para ka kumanta." Parang ganun. Alam mo naman ang nangyari sa akin, wala na akong boses, hindi na ako pwede kumanta. Salamat. Hindi ako, baka akala niya yung humingi siya ng tulong sa akin. No? Sabi ko, "Ate Guy, sorry, kasi alam ko magaling kang kumanta. At sa technology ngayon, kaya kang kumanta." Parang gano'n. So sabi ko, "Magkita na lang tayo." Tapos hindi na kami nakapagkita, hindi na kami na... Whenever po na nakakarinig po kayo ng mga kasabayan nyo na, nagpa-pass on po, ano pong, nagpa-flashback ba yung mga kabataan ninyo? Di ba? Kasi sobrang bata nyo magkakasama eh. Siyempre. Lalo na si Jay, yung pinakamasakit dahil Yes. barkada ko talaga yon, di ba? Tsaka medyo mauna talaga siya Yeah, eh. oh. Tsaka parating roommate ko siya. Oh, yeah. Nagsama kami sa Amerika, kaming dalawa magkatabing matulog. Maski nakahubo parating natutulog yun, katabi ko yun eh. Kaya nilalagyan ko ng unan parati. Pag Ito po yung sa motor, di ba? Yeah, sa motor niya. po siya, Oo. opo. Tagal na yun eh, remember eh, di ba? Mga 92, 91, parang gano'n. So, siyempre masakit. So, kaya siyempre, kaya hanggat maaga, ginagawa ko lahat yung Gusto pwede ko mong pang gawin. gawin. Tulad ng pagka-concert. Yeah, tulad ng pagka-concert. Pagka-concert. Yun talaga ang dahilan kung bakit tayo nandito. At pag-uusapan natin ang concert ni Direk Bobot. A lot of you probably don't know na nagsimula siya bilang singer. Sure ako, hindi nyo alam. Kasi ni-research ko talaga to. Singer ba si Direk Bobot? At siya po talaga ay tawag ng tanghalan champion. And we will be talking about his upcoming concert sa pagbabalik po ng Think Talk Team. Okay. Sa mga katsaan namin dyan, sana po kayo ay nag-e-enjoy sa aming episode at siguraduhin kayo ay mag-like, mag-comment, mag-share ng video at huwag kakalimutang mag-subscribe sa aming Think Talk Tea channel. Direk, sa June 13, meron kang first solo concert? Yeah. First solo concert? Hindi, nagko-concert ako nung araw, pero hindi ganun kalaking lugar. And this is happening on June 13 sa Proscenium Theater Sa sa Rockwell, 7:30 p.m. Tell us about it. Bakit nyo naisipang mag-concert at this point in your life? Bakit? Anong nangyari? Ano lang to, kasi sa buong buhay ko, simula nung nag-start ako, nagsimula ako, like bata pa kasi ako, kumakanta na ako. Yes po. Lahat ng kanta na kinakanta ko, meron akong kanta sa buhay ko na dala-dala ko sa buong buhay ko. Like, mahilig lang ako sa standard songs, no? Kasi tingin ko nun, yung kwento ng kanta, hindi yung Opo, galing opo. ng kanta or Yes po. parang gano'n. So, naisip ko lang na gawin ko to kasi wala nang susunod na kakanta ng ganito. Kung yung mga standard songs, tapos na eh. Ang tingin ko dito sa Pilipinas, ako na lang ang gagawa nitong standard song. Palagay niyo po? Kasi Oh, sorry. Before anything, ano po yung standard songs? Para like sa mga kanta nila, Frank mga standard, Sinatra. kasi mga Frank Sinatra, Sinatra, Tony Bennett, mga love songs na... mga 1930s, 40s, mga yung mga ganon. Tungkol sa buhay, tungkol sa wala nang kakanta niyan kasi iba na nga ang genre ng kantahan ngayon, di ba? Pataasan ng boses, pakulot, Or mga hinga-hinga. Kaya nung binata ako, nung mga 22 na kumakanta ako sa mga bar sa Dewey Boulevard, yan. Saan po ang Dewey Boulevard? Nag-lounge a singer. Yeah, lounge singer ako eh. Wait, saan po mula ang Dewey Boulevard? Mga Eduardo, si mga ganon. Rinos, yung mga club sa Dewey Boulevard. Saan po yung Dewey Boulevard, direct? Sa Rojas Boulevard. Okay, Ross Boulevard. Yan. Yun, kasi, Doon ang mga kantahan nung araw. okay, yung Dewey Boulevard po. Ay, Ross Boulevard pala. Doon ka kakanta. Maraming Ay, mga hotel-hotel doon eh. mga nightclub.
Nung kumakanta ako doon, lalapitan ako ng mga nanonood. Ano mo, ang tagal ko nang hindi naririnig yung kantang yan eh. Isipin mo, 20, 22, 20, gano'n lang ako. Ngayon 71 na ako, yung pa rin yung kakantahin ko. Sinong bata ang kakanta pa nung kanta? So parang gusto ko lang gawin to. Sana may kumanta pa rin. Parang gano'n lang. Yun lang yung trip ko. Tsaka 71 na ako, gusto ko lang masunod yung trip ko na kumanta ko. Kasi hindi balikan natin yung time na nag-usap-usap kami ng grupo ko. Ang hilig kong kantahin mga standards, pero kumakanta ako ng mga novelty songs. Marami akong hit na kanta na mga novelty songs na kumikita ako. Pero hindi ko kinakanta yon. Tapos sabi nila, ba't mo ginagawa kung hindi mo pala gusto? So that time, hindi ko naman gustong ginagawa ko. Hininto ko na. At nung sinabihan din ako doon sa show na, Bobot, yung show ko na People, parang nagbabago na tong music, kailangan ka na, baguhin mo na yung music mo, nauuso na yung mga MTV, mga dumarating sila ng Madonna, So nag-iiba ng takbo ng singing. So, huminto na ako kumanta. Mula nun, hindi na ako kumanta. Ngayon na lang ulit ako kumanta. Kaya nga po hindi natin alam na singer po pala talaga. Doon pala kayo nagsimula. Yeah. As Kaya a sinasabi singer. ko, itong kanta ko, hindi na parang pagalingan, kundi marinig niyo yung kwento ng buhay ko. Kasi bawat yugto ng buhay ko, may kanta ako. Okay. Ganun. Ito pong concert na to, I just had Direk Ay Segura recently. Nag-promote din siya ng concert niya. Siya rin ang director ng Yeah. concert niya. Kayo rin po ba director Hindi, nito? hindi. Okay. Paano po paano po nag-come about itong concert? Naisip niyo, gusto kong mag-concert. Yeah, gusto ko. At with the help of Bossiso. Hello, mag-shoutout po tayo kay Boss Siso. Hindi, mga 2 years ago, 3 years ago, kumanta ako sa iPad. Sinend ko sa kanya, Boss, gusto kong gumawa ng vinyl. Pwede pa ba ako? Sabi niya, pwede pa. Ang dami kong pinadala ng demo ko sa iPad. Dinala ko. Pwede pa. Kaya gumawa ako ng vinyl na going standard din. Yes. Na-release namin. So, Pero vinyl lang po ba yun? vinyl lang siya. So ngayon, gusto kong gumawa lang ng concert. Tingnan natin kung anong mangyayari kalalabasan nito. Hindi, I'm sure all of your fans, lalo na nung araw pa na talagang sinusubaybayan kayo from VN Bot to The Sensations to Bad Bananas. Yung mga tao na alam na mahusay kayong kumanta, definitely they will be there. Kaya yun. And also, yung mga tao na ngayon lang singer pala si Direk. Well. Kaya yung mga, alam mo na, iniimbitahan ko lahat yung mga nanonood sa atin, lalo na yung mga kaidaran ko o yung mga, sana manood kayo nung show. Papapanood ko yung nanay ko. Kailan nga ulit to? June 13? June 13, sa Proscenium. Yes. Theater. Magkano po ang tickets nito, Direk? Ano pong natin? Mala-mala. 7,500 po. 7,000, 5,000, 3,000. Plus taxes. Hindi na masama. Kaya naman ng mga kasing idaran mo yan, Direk. Diba? Sana may manood. Ano ba yun? Hello, manonood kami. Yun manonood kayo. Isa-sold out natin yan. Isa-sold out natin. At kasama ko nga pala yung Manila Philharmonic. Sila yung background. Yan ang background ko. music Siyempre, niyo. lahat yun ng trip ng singer. Ang backup mo, Philharmonic Of Orchestra. course. Sino diba? yung mga special guest nyo dito, Direk? Well, kasama ko si Boyet at si Tirso. Oh, wow! Tapos kasama ko si Alexia, tsaka si Clarice. Wait, Alexa Ilacad. Alexia So sa mga Ilacad. fans ni Alexa Ilacad dyan, hoy, manood kayo. Kung Tsaka makaturo naman hindi ako. pa natin alam. Tsaka Clarice. Baka marami pang dumating na mga artista na nakatrabaho ko. Baka dumating doon at sumali sa show. Pag kayo tinanggihan, Direk, hindi mo kakayanan. Oo. First solo concert mo, dapat mag-go sila dito. Kaya iniimbita ko sila lahat. Yes. Oo. Ano po, so basically, ang tugtugan nito, standard. Standards talaga. Alright. Going standards talaga. So far, ang confirmed pa lang, as of now, are si Alexa, pati si Clarice. Pero Oo. hindi natin alam kung nandun dyan si Catherine. Yeah. Ay, ganyan. Kung Baka nandun- nanonood si Catherine. Oo nga. At Sila, si Julia. diba? Julia. Even si Ogie. Kasi di ba from Oo. Tropang-trompo pa yan, di ba? Tsaka yung Banana Sunday. Banana Sunday Crew. Oo nga pala, naging talent nyo rin si Melay. No, oo nga, no. Banana Oo, Sunday. sana manood sila. Ay, At manood pumunta. kayo, guys. So, lahat ng nanonood, manood sana kayo. June 13. June sa 13. Proscenium. June 13 sa Rockwell po ito. Tapos, manood din kayo nung yung pelikulang Midnight Girls. Midnight Girls. Tell us about it, Direk.
Ay, ito sorry, Direk. Yung pong, paano sila makakabili ng ticket? Ticket World. Okay, Ticket World. we will put the link sa description. Yeah. Para punta po kayo sa description ng video, click nyo na lang doon. Okay, Mm. Ticket World para rekta na makabili ng ticket. Mm. Sige, Direk. Midnight Yun, Girls. huwag niyo kalilimutan yung Going Standard. Tapos itong Midnight Going Girls. Standard ang pangalan ng concert. Concert, yeah. Edgar Mortiz Going Standard. Ngayon, itong Midnight Girls, ito yung isang proyekto na 5 years nang nasa isip ko Hmm. na gustong-gusto kong gawin at nagawa naman namin. So, palabas na to sa May 13 sa lahat ng sinehan. Midnight Girls. Ang sa bida po dito ay si Jody Santa Maria, Sanya Lopez, Jane Oinesa, at saka si Loisa Andalio. Oh my God! Alam niyo ba, dapat mag-guess sa akin si Sanya, di ba? Mm. Hindi natuloy. Pero yes, ito yung Japayuki sila. Yeah. Yes. Mm. Okay. Oh my gosh. Yan. Direct, dito po sa Think Talk Team, meron kaming tinatawag na manifestation table. Ito po yan. Kung alam ko, manifestation table. Alam ko na marami na kayong, sa 71 years of your existence, marami na kayong na-accomplish. Mm. Marami na kayong mga dreams na natupad. Marami na kayong mga visions and goals na na-check nyo na ba, kumbaga. Pero direct hawak po kayo dito. Kung meron po kayong mga dreams, goals, anything na visions na gusto niyo pang magkatotoo, na dapat naniniwala kayo na posible yun. Mm. Ano po yun? I-manifest natin. Gawin natin dito. Na gagawin ko pa? Oo, yung mga gusto niyo pa pong mangyari. Kahit hindi po siya about sa karera, kahit Mm. about health, pamilya, anything like Well, that. syempre, ang priority ko syempre ngayon, dahil sa narating ko naman sa buhay ko, hindi naman ako ganun ang wish ko na lang syempre para sa pamilya ko, di ba? Like, yung mga anak ko, mga apo ko. Mm. Ang tinuturo ko lang naman sa kanila, parang, ang sinasabi ko sa kanila, kailangan matuto silang tumanggap ng, failure. Mm. Kasi pag natuto silang tumanggap ng failure, kaya-kaya nilang dalhin yung success. Kasi yun ang problema ng mga tao na hindi nakaranas ng failure. Di ba? Pag hindi ka nakaranas ng failure, hindi mo kayang dalhin yung success. So, yun lang yung request ko. Yun lang ang hiling ko sa lahat ng mahal ko sa buhay. Yun nga. Na matuto po na matuto sa failures nila. Yes. Alright po. And Direk, how do you see yourself 5 years from now? Nako, by that time, nako, di ba? 76 na kayo. Ewan ko, palagay ko, andito pa rin ako. Sana. Oo, tingin ko, Good health naman kayo. hindi naman ako hihinto kasi ang artista naman, hindi naman nagre-retire yan di ba? Actually. Nawawala na lang, pero hindi naman ako naghahangad pa na nagawa ko na rin naman lahat halos yung gusto ko, di ba? Mm. So, good health lang, tsaka mas ang pamilya ko naisip ko, sana maging successful din ng pamilya ko. Yes po. Mm. Yung mga, ilan po bang anak nila? 4 at 5 ang apo ko. 5 na apo. And are they also bukod kay Camille na nag-work with you? Usually ganun sinusundan nila yung yapak ng magulang nila, di ba? So, gusto ko sana maiba naman yung iba, di ba? Para Yung iba po, ano pong ginagawa nila? mga bata pa yung yung mga apo ko Pero yung mga anak ko, yun, nasa showbiz din, di ba? Yes. Like si Direk Frasco, tsaka si Yes. Baji, nasa Yes, showbiz so nga din. pala nasa showbiz. Lahat sila. Oo, lahat sila. Siyempre, parang dynasty yan di ba? Kaya ang hirap hintuin yung dynasty. Mga Nepo babies pala to. Mahirap ang hirap di ba? Kaya pag lumaki ka talaga na doktor, karamihan ng anak, doktor din. Totoo di ba? naman. Or pag meron ka, mga Chinese, pag may negosyo kang hardware, mga ang hardware din yan. Kaya yun ang problema natin. Pag anak ng politiko din. di Yun ba? ang ano lang. ayan. Oo, yun na nga po. So, ang wish ko lang, maging maganda ang takbo magbago ng Pilipino. Yeah, actually, gusto ko pong tanong ito kanina Siyempre nakita niyo yung Pilipinas Nakita niyo siya Mula nung after nung war, Yeah, hanggang sa ngayon, masasabi niyo ba na we are in good hands? Or are we doing okay? Masyado ng corrupt yung natin So, kinakailangan talaga mabago. Mm. Mabago talaga yung hindi natin kaya Yung iba nga sabi nila, para mabago mo ang mga tao, kailangan gunawin mo at magsimula ka ulit ng bago di ba? So, syempre, mahirap. Mm. Siguro kailangan lang natin ng tao na may integridad at may
Yung bang may hiya. Wala talaga sila. Yes, yes, 'di ba? Nag-showbiz, nag-politics din po Yeah, kayo, 'di oo. ba? Nagpolitiko din ako. Pero mahirap talaga yung pag nakikita mo sila, di ba? Parang, di ba? Okay ka lang ba? Okay ka lang ba Oo, diyan? oo. Oo. Meron din naman mahuhusay, pero mas marami yung talaga. Napipili na hindi okay. Sana magbago naman. Magbago. Oo nga. Kasi parang feeling ko, we deserve the country that we have. At saka hindi, gaano ba karaming perang kailangan mo sa buhay na to? Di ba? Actually, yun eh. Di ba? Di ba? Yun Lang. yun eh. Sana kawawa yung mga tao, di ba? Meron pa po ba kayong mga projects na gusto niyo pong... Yeah, marami. marami pa. Marami pa akong idea sa movies na gusto kong gawin. Pero hindi na para ako mag-direct. Parang ideas na lang. Ito po Midnight Girls, kayo po nag-direct nito. Hindi, akong Creative, concept. Ako lahat creative. ng nag-ano nito. Si ang director nito ay Si Irene Villamor. si Irene. Okay. So yun, under T-Hub Production. And of course, any mensahe po sa ating mga katsaa? Sa ating mga katsa. Well, sana parati kayo manonood dito at lagi niyong tangkilikin ang show ni Kring. At marami kayong matututunan, di ba? Like makikita niyo yung mga wisdom ng mga bawat guest, di ba? So, yun. Sana patuloy yung supportahan to at marami kayong aral na matututunan at mga bagay din na hindi nyo dapat sundin, di ba? Right, that's true. Yun lang. That's true. And honestly, Direk, I'm blown away. Very rare sa TikTok, Tina. Nasa starstruck ako, pero sobrang starstruck po talaga ako. Not just because of you being a artista, but of what you have contributed to our industry. Yeah. I think medyo nada-downplay yun na some of the biggest shows, productions in the country. When I say biggest, impactful. Alam mo yon? Like from Going Bananas to Tropang Trompo, even Good Evening Please, my God. And even ngayon, kayo po yung, kumbaga haligi kayo eh. Kaya malaking bagay po bilang someone sa production na makausap po kayo. Maraming pong salamat. Salamat din na kahit na papano na-interview mo ako. Hindi naman ako kasi simpleng lang ako eh. Mas madalas ako nasa likod lang eh. Kaya pag na-interview ko, natutuwa din ako. Yes po. And sana marami pong natutunan na ating mga katsaa. And good luck po sa inyong concert. Manonood po kami, Direk. Talaga? Yes. Sige. June 13, sasama ko yung nanay ko, yung mga auntie ko. Kasi syempre, Hanapin kita doon. Yes po. Bili na nga ako ng ticket. Baka makalimutan ko pa eh. So, thank you po sa pagnood. Kung meron po kayong mga comments, let us know in the comment section. And please always remember you are divinely protected, loved, and guided. See you again next time.